Mainit-init pa ang damit mula sa dryer ng rest house sa Baguio nang abutin ito ni Denise. Kulay navy blue ito na may puting puno ng pino sa dibdib at may nakasulat na Carter Mason Family Reunion sa ibaba. Bawat magkakapinsan ay mayroon na nito. Napangiti si Denise nang kunin niya ang huling pambatang t-shirt mula sa mesa. Hinablot ito ng kanyang kapatid mula sa kanyang mga kamay. Para ito sa family picture, sabi ni Carla. Napakurap si Denise. Alam ko. Tiniklop ni Carla ang damit sa kanyang dibdib. Ang ibig kong sabihin para sa mga totoong pamilya, mga nanay, tatay, at mga anak nila. Biglang tumahimik ang buong silid, kaya't naririnig ko ang lagitik ng lumang ceiling fan sa itaas namin. Tumingin sa akin ang anak kong si Lina, naghihintay na ipaliwanag kong nagbibiro lang ang kanyang tita, pero hindi nagbibiro si Carla. Hindi man lang nakitaan ng hiya ang papa ko nang sumingit siya. Pinili mong huwag siyang bigyan ng ama, Denise. Hindi na namin kailangang magpanggap na pareho lang ang sitwasyon. Tiningnan ko siya. Pagkatapos ay ang hapagkainan, ang mga naka-cater na pagkain, ang mga gift bags, at ang mga susi ng rest house na ako ang nagbayad ng malaking bahagi. Saka ko tiningnan ang anak ko. Nakaabang pa rin ang kanyang mga kamay, umaasang may magbabalik ng damit sa kanya. Naiintindihan ko, sabi ko. Dinala ko si Lina sa itaas, inimpake ang aming mga gamit, at nagmaneho pa uwi bago pa man makuhanan ang family picture. Nang gabing iyon, tinanggal ko ang credit card ko sa account ng rest house. Kinansela ko ang buwanang bank transfer para sa hulog sa bahay ng mga magulang ko. Pagkatapos, ipinatigil ko ang buwanang padala ko para sa yaya at after-school care ni Owen, ang bunsong anak ni Carla. Bago maghating gabi, may 86 na missed calls at notifications sa telepono ko. Ni isang mensahe, walang nagtanong kung ayos lang ba si Lina. Ang unang mensahe, anong ginawa mo sa bayad sa rest house? Ang pangalawa, nawala ang transfer sa account ni Mama. Ayusin mo to ngayon din. Ang pangatlo ay mula kay Carla. Hindi mo pwedeng parusahan ang buong pamilya dahil lang walang nakuha ang anak mo na t-shirt. 2 beses ko itong binasa. Pagkatapos ay lumabas si Lina sa pasilyo, nakasuot ng pajama, at hawak ang folder kung saan niya itinatago ang mga litrato ng pamilya. Ma, mahinang tanong niya, nagbayad po ba kayo para sa trip na to, para lang payagan nila akong maging parte ng pamilya? Doon ko naintindihan na hindi lang ang t-shirt ang kinuha sa kanya, at hindi lang ang mga bayarin ang kailangan kong itigil. Bago ko sabihin kung ano ang natuklasan ko pagkatapos ng gabing iyon, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Manatili kayo sa kwentong ito, dahil ang katotohanan sa likod ng mga bayaring iyon ay nagpabago sa lahat. Sa unang oras ng pagmamaneho namin pababa ng Cannon Road mula Baguio, walang imik si Lina. Nakaupo lang siya sa likod, nakakabit ang seatbelt, at nakadikit ang noo sa bintana habang pinapanood ang mga puno ng pino at madilim na kalsada. Kadalasan, humihingi siya ng musika bago pa man kami makaalis sa parking lot. Nang araw na iyon, wala siyang hiningi. Nakataob ang telepono ko sa console, naka-driving mode. Palagi itong nagbabuzz kaya't ramdam ang panginginig sa plastic na pagitan ng mga upuan. Sa bawat pag-vibrate, napapansin kong tumitigas ang mga balikat ni Lina. Nanatiling nakahawak ang 2 kamay ko sa manibela. Namamanhid ang mga daliri ko at nangangawit ang mga balikat ko sa higpit ng hawak ko. Gusto ng isang bahagi ko na sagutin ang bawat tawag at singilin sila kung paanong naging banta sa isang family picture ang isang 10 taong gulang na bata. Ngunit alam ng mas malaking bahagi ko na sapat na ang narinig ni Lina sa mga matatanda na nagde-debate kung kabilang ba siya o hindi. Sa isang gasolinahan sa NLEX, pumarada ako sa ilalim ng isang puno at pinatay ang makina. Nakatikit ang mga mata ni Lina. Hindi ko alam kung tulog ba siya o pinoprotektahan lang ang sarili mula sa isa na namang usapan. May 23 alerts. 6 beses tumawag si Mama. 8 beses si Carla. May 2 voicemail si Papa. Isang pinsan ang nagchat sa Viber na naghihintay na raw ang photographer at nagtanong kung talaga bang sisirain ko ang weekend dahil lang sa hindi pagkakaintindihan. Walang ni isang bumanggit sa pangalan ni Lina. Tinawagan ko muna ang Pines View Rest House. Ako ang nagbayad ng aulong 2,000 na group deposit ilang buwan na ang nakararaan at pumayag akong sagutin ang natitirang aulong 95,000 na balanse dahil sinabi ni Mama na gipit ang ibang kamag-anak. Kanya-kanya na dapat sa pagkain at extra charges. Hindi ko kinansela ang mga nagamit na nila. Sinabihan ko ang manager na hindi na pwedeng i-charge sa card ko ang natitirang balanse ng grupo
at kailangang magbigay ni Patricia Carter ang aking ina ng ibang paraan ng pagbabayad. Tumigil sandali ang manager. May problema po ba sa reservation? Wala, sagot ko. May problema lang sa kung sino ang inaasahan nilang mag-aayos nito. Binuksan ko ang banking app ko at kinansela ang susunod na 20,000 transfer para sa hulog sa bahay ng mga magulang ko. Nagsimula ang bayaring ito. 4 na taon na ang nakalipas nang mag-medical leave si Papa at sinabi ni Mama na naubos ang savings nila. 6 na buwan lang sana ito. Ang 6 na buwan ay naging 1 taon hanggang sa naging bahagi na ito ng kalendaryo ko. Hindi ko muna ginalaw ang bayad sa childcare hanggang sa makauwi kami. Pumirma ako bilang authorized third-party payer nang mag2 taon si Owen, matapos sabihin ni Carla na hindi siya makapagdagdag ng oras sa trabaho dahil sa mahal ng yaya at daycare. Nag-aambag ako ng 30,000 kada buwan, hindi ang buong bayarin. Dapat ay matatapos ito kapag naging full-time na siya. Sa halip, lumaki si Owen, pumasok sa tutorial, after-school care, at summer programs, at patuloy na na-i-charge ang card ko. Hindi ako kailanman nagtanong kung kailan ito matatapos. Kung magtatanong ako, magmumukhang may kondisyon ang tulong ko, at halos buong buhay ko ay sinubukan kong huwag magmukhang madamot. Habang pabalik ako sa highway, naalala ko si Mama na nakaupo sa hapagkainan ko 10 taon na ang nakararaan, nakahawak sa kapeng hindi niya ininom. Karapatan ng isang bata na magkaroon ng nanay at tatay. Sabi niya nang ipaalam ko sa kanya na itutuloy ko ang pagpapa-IVF. Sumagot ako na karapatan ng isang bata ang magkaroon ng mga nakatatandang gustong gawin ang responsibilidad na iyon. Tiningnan ako ni Mama na tila na pagkamalan kong pagmamahal ang pagiging matigas ang ulo. Matapos ipanganak si Lina, tumigil ang pamilya ko sa panunumbat ng malakas tungkol sa desisyon ko. Akala ko nagbago na sila. Kung babalikan ko, ang pananahimik nila ay nagsimula noong ako na ang naging taga-organisa ng mga biyahe, taga-abono ng mga kulang sa budget, at taga-siguro na walang batang maiiwan sa mga aktibidad dahil kapos sa pera. Gumugol ako ng 10 taon para patunayan na hindi nawalan ng pamilya si Lina dahil sa pinili ko. Hindi ko kailanman naitanong kung ang pamilyang pilit kong isinasalba ay ligtas para sa kanya. Pagdating sa bahay, binuhat ni Lina ang kanyang bag paakyat nang hindi ako hinihintay. Kinansela ko ang childcare authorization sa profile ko bago ang susunod na billing cycle. Pagkatapos, ay natagpuan ko siyang nakaupo ng D4 sa sahig ng kanyang kwarto. Nakabukas ang folder ng mga litrato niya. Inalis niya ang lahat ng litrato mula sa mga pahina ng pagpaplano para sa reunion at itinub ang mga ito. Mga lumang tiket, mga litrato noong Pasko, at isang drawing ng logo ng puno ng pino ang nakakalat sa paligid niya. Nagpicture po ba sila kahit wala tayo? Tanong niya. Malamang, sagot ko. Hinaplos niya ang gilid ng isang lumang litrato gamit ang isang daliri. Ipinapakita nito na 6 na taong gulang siya, nakaipit sa pagitan ni na Caleb at Sophie sa hapagkainan ni na Mama noong Noche Buena. Naalala ko na ako ang nagbayad ng halos buong handaang iyon. Hanggang kanina, akala ko ay pagkabukas palad iyon. Sa mga kamay ni Lina, mukha itong ebidensya. Nagbayad po ba kayo para sa retreat para lang payagan nila akong sumama? Siyempre hindi. Mabilis kong sagot. Tumingala siya sa akin. Tahimik lang si Lina palagi. Pero hindi siya madaling lokohin. Huminga ako ng malalim. Nagbayad ako dahil gusto kong magkakasama tayo. Gusto kong magkaroon ka ng mga pinsan, mga litrato, at mga tradisyon. Pero hindi sana naging batayan ng lugar mo sa pamilya ang binabayaran ko. Sana mas maaga ko iyang naintindihan. Tumingin siya ulit sa folder. Kaya, naisip niyo po na kailangan niyong magbayad. Sumakit ang sagot dahil hindi ito lubos na mali. Akala ko ang pagtulong ang magiging dahilan para maging bahagi tayo ng isang bagay, sabi ko. Mali ako sa kung ano ang bumubuo sa isang ligtas na pamilya. Hindi sumandal si Lina sa akin o sinabing naiintindihan niya. Tinipon niya ang mga litrato sa isang simpleng sobre at isinuksok sa ilalim ng kama niya. Kinagabihan, matapos siyang makatulog, naupo ako mag-isa sa kusina at binuksan ang bawat mensahe. Umabot na sa 86 ang kabuuan, kabilang ang 34 na missed calls, 41 na texts at chat sa Viber, 7 emails, at 4 na automated payment alerts. Inakusahan nila akong ipinapahiya ang mga magulang ko, iniiwan ang mga inosenteng bata, at ginagamit ang pera bilang armas. Isinulat ni Carla na baka mawalan ng pwesto si Owen sa daycare bago mag-Lunes. Sabi ni Mama, inilalagay ko raw sa alanganin ang bahay ng pamilya. Nakiusap si Papa na maging rasyonal ako.
Hanggang sa isang huling mensahe mula kay Carla ang nagpatigil sa akin. Tawagan mo ako, bago malaman ng mga bata na kinuha mo ang pera nila para sa kolehiyo. Binasa ko ito ulit, sigurado akong mali ang intindi ko. Wala akong kailanman hinulugang college fund o educational plan. Tinitigan ko ang mensahe ni Carla hanggang sa tila nawalan ng kahulugan ang mga salita. Kailanman ay hindi ako naghulog ng pera sa anumang pondo sa kolehiyo para kina Caleb, Sophie o Owen. Tumulong ako sa childcare ni Owen dahil sabi ni Carla ay imposibleng makabalik siya sa trabaho kung wala ito. Tumulong ako kina mama at papa sa amortization ng bahay nila dahil naubos ang ipon nila nang mag-leave si papa sa sakit. Wala sa mga usapang iyon ang kasamang account para sa kolehiyo. Nag-vibrate ulit ang telepono ko sa mesa. Itinaob ko ito. Pagkatapos ay nagbukas ako ng notebook. Hindi sasagutin ng galit ang nangyari sa pera ko. Ang mga resibo. Baka oo. Pagsapit ng 11:23 ng gabi, ang pinagsamang notification screen ay nagpakita ng napakaraming mensahe mula sa 6 na kamag-anak. Hindi isang tao lang ang tumatawag ng 86 na beses. Dahil doon, mas kapani-paniwala ang bilang, ngunit mas nakakapanlumo rin. Lahat ng mensahe ay may gustong ibalik ko. Gusto ng rest house ng bagong paraan ng pagbabayad para sa natitirang balanse. Kinumpirma ng childcare portal na matatapos na ang alamang 30,000 na buwan ng charge ko bago ang susunod na billing. Gusto ni Mama ang regular na transfer para sa bahay. Gusto ni Carla na ibalik ko ang lahat bago mag-Lunes. Walang nagtanong kung bakit napakatahimik ni Lina sa biyahe pa uwi. Walang nagtanong kung umiyak ba siya. Walang nagtanong kung nakakain na ba siya ng hapunan. Binuksan ko ulit ang mensahe ni Carla at nag-type ng isang sagot. Wala akong pinirmahang kasunduan na magbabayad ng college accounts. Ipadala mo sa akin ang mga dokumentong nagpapatunay ng sinasabi mo. Halos agad-agad siyang sumagot. Alam mo kung anong ginawa mo. Alam ko kung ano ang kinansel ako. Hindi ko alam kung bakit apektado ang pera para sa kolehiyo. Lumabas ang 3 tuldok, typing indicator. Nawala, at lumabas ulit. Pinaparusahan mo ang mga bata dahil lang na-offend ka. Hindi na ako sumagot. Binigyan ko siya ng malinaw na tanong at mas pinili niyang mang-akusa. Tumawag ulit si Mama. Sa pagkakataong ito, sinagot ko dahil gusto kong marinig kung mababanggit niya ang pangalan ni Lina nang hindi ko ipinapaalala. Anong pumasok sa isip mo? Bungad niya bago pa ako makapagsalita. Nakaupo kami dito ng papa mo at iniisip kung tatalbog ba ang tseke natin para sa bahay. Pinatigil ko ang Allen 20,000 na kontribusyon ko. Hindi ko kinansela ang bahay niyo. Alam niyo ang ibig kong sabihin. Hindi ma. Kailangan kong sabihin mo ng direkta ang ibig mong sabihin. Nagbago ang paghinga niya. Palagi niyang itinuturing na kawalang galang ang pagiging tiyak kapag humahad lang ito sa pag-iiba niya ng usapan. Kasama ang perang yun sa budget natin, sabi niya. Hindi mo pwedeng bawiin yun ng walang pasabi. Dahil lang sa maliit na hindi pagkakaintindihan sa isang family event. Ang hindi pagkakaintindihan ay ang maling size ng damit. Kinuha ni Carla ang damit mula kay Lina at sinabing hindi siya parte ng totoong pamilya. Sabi ni Papa, pinili kong huwag siyang bigyan ng tatay. Alam mo namang nerbyosa ang kapatid mo pagdating sa mga picture. Gusto lang niyang maging pare-pareho ang damit. Pare-pareho sa ano? Sa mga family units. Tumingin ako sa pasilyo. Sarado pa rin ang pinto ng kwarto ni Lina. Ibig niyo bang sabihin, ang mga kasal na mag-asawa at ang kanilang mga tunay na anak? Hindi. Yan ang sinabi ko. Pero yan ang pinrotektahan niyo. Napabuntong hininga si Mama. Ang mga away pamilya ay hindi dapat nauuwi sa pagpaparusa sa pera. Napakakinis ng pagkakasabi niya na alam kong inulit na niya ito sa ibang tao. Kung ganoon, bakit nakadepende ang tulong pinansyal ko sa pagtanggap ko sa ginawa niyo kay Lina? Hindi. Ikaw ang nagkokonekta sa mga bagay na yan. Kinansel ako ang pera ko pagkatapos niyong sabihin sa anak ko na hindi siya kabilang. Nandoon na ang koneksyon na yon. Hininaan ni Mama ang boses niya. Matanda na kami ng papa mo. Masaya ka ba talaga na tinatakot mo kaming mawalan ng bahay? Hindi sila mawawalan ng bahay dahil lang natigil ang isang 4,500 na transfer. Aktibo pa rin ang hulugan nila. May pensyon pa sila, SSS, at ang mga ipon na dati ay sinabi ni Mama na mahigpit niyang pinoprotektahan. Tumulong ako dahil naniwala akong kailangan nila ng kaunting kaluwagan, hindi dahil tinanggap ko ang permanenteng responsibilidad para sa bahay nila. May oras pa kayo para ayusin ang budget nyo, sabi ko. Kung kailangan nyo ng tulong para maintindihan ang mga numero, ipapaliwanag ko.
Pero hindi ko ibabalik ang transfer. Kung makipag-usap ka, parang empleyado mo ako. Hindi. Ang mga empleyado ay nakakatanggap ng nakasulat na kontrata at end date. Pinatay niya ang tawag nang hindi man lang binabanggit ang pangalan ni Lina. Tumawag si Papa makalipas ang 5 minuto. Ibalik mo na ang mga bayad, sabi niya. Pagkatapos, pwede tayong umupo at pag-usapan ang nararamdaman ng lahat kapag lumamig na ang ulo. Bakit kailangang bumalik muna ang pera bago pag-usapan ang dignidad ni Lina? Hindi yan ang sinabi ko. Yan ang order na gusto mong mangyari. Natahimik siya sandali. Sa background, naririnig ko ang kalansing ng mga plato at si Mama na nakikipag-usap sa iba. Pinoprotektahan lang ni Carla ang isang tradisyon. Sa wakas ay sabi niya, anong klaseng tradisyon ang humihingi na patayuin sa labas ng family picture ang isang 10 taong gulang na bata? Hindi siya sumagot. Naghintay ako ng sapat na tagal hanggang sa naging nakakailang ang katahimikan para sa aming dalawa. Dad, sana mas inayos nating lahat ang nangyari ngayon. Hindi yan sagot. Umalis ka bago pa may makapagpaliwanag. Umalis ako pagkatapos niyong ipaliwanag ng malinaw. Hiniling niyang tumawag ulit ako sa umaga. Kapag handa na raw akong maging rasyonal, sinabi ko sa kanya na rason ang mismong dahilan kung bakit sinusuri ko ang bawat bayarin bago gumawa ng panibagong desisyon. Pagkatapos naming mag-usap, nakita ko ang mensahe na ipinadala ng mas maaga ng gabing iyon mula kay Michael Grant, isang facilities manager sa ospital na pinagtatrabahuhan ko. Hindi ako nakapunta sa isang routine payroll check-in bago umalis sa rest house at nagpadala ako sa kanya ng maikling mensahe na may emergency sa pamilya. Ang sagot niya ay walang hinihinging detalye. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa akin. Nandito ako kapag handa ka na. 2 beses kong binasa ang pangungusap dahil parang bago ito sa pakiramdam. Trinato ng pamilya ko ang oras at atensyon ko bilang isang bagay na pag-aari nila. Nag-alok si Michael ng suporta na hindi tinatrato ang sakit ko bilang impormasyong may karapatan siyang makuha. Sumagot ako na rerepasuhin ko ang payroll file sa umaga at nagpasalamat sa kanya. Hindi ko sinabi sa kanya ang tungkol sa t-shirt, sa mga tawag, o sa pera. Sumagot siya ng simpleng paalala na makakapaghintay ang file hanggang Lunes. Tumunog ang sahig sa likuran ko. Nakatayo si Lina sa gilid ng kusina, nakapajama, nakahawak sa hawakan ng hagdan gamit ang isang kamay. Mawawalan ba ng college sina Caleb at Sophie nang dahil sa akin? Mas masakit ang tanong na ito kaysa sa anumang sinabi ni Carla. Hindi, sagot ko sa kanya. Hindi mawawalan ng college ang mga pinsan mo nang dahil sa'yo. Bakit laging sinasabi ni Tita Carla ang tungkol sa pera para sa college? Isinara ko ang notebook at hinila ang upuan sa tabi ko. Naupo si Lina, ngunit bahagyang nakatalikod ang katawan niya. Hindi ko pa alam, pag-amin ko. Kaya ko chinecheck. Binigyan mo ba sila ng pera para sa college? Wala akong alam na ganun. Tumingin siya sa telepono, tapos sa listahan ng mga bayarin sa notebook ko. Paano kung nakalimutan mo? Maalala ko kung pumayag ako sa isang napakahalagang bagay na tulad noon. Nakalimutan mo nga na dapat matatapos na yung bayad sa childcare. Hindi niya iyon sinabi ng may halong poot, kaya mas masakit. Hindi ko nakalimutan, sabi ko. Tapos pinigilan ko ang sarili ko. Mas masakit ang totoo. Napansin kong nagpapatuloy pa rin ito. At pinili kong huwag magtanong kung kailan ito matatapos. Bakit? Dahil naisip ko na, kung magtatanong ako, magmumukha akong madamot. Pinag-aralan ni Lina ang mukha ko. Natakot ka ba na hindi na nila tayo iimbitahan? Hindi ko siya kayang pagsinungalingan ng 2 beses sa isang gabi. Oo, sabi ko. Natakot ang isang bahagi ko. Napuno ng luha ang kanyang mga mata, ngunit kumurap siya hanggang sa manatili ang luha kung nasaan ito. Ayokong nagbabayad ka ng mga tao para lang magustuhan nila ako. Ayoko rin ng ganon. Umakyat siya ulit nang hindi nagpapapigil. Nagbukas ako ng bagong pahina sa notebook at inilista ang bawat paulit-ulit na bayarin na ginawa ko sa loob ng 4 na taon. 20,000 kada buwan para sa hulog ni na mama at papa. 30,000 kada buwan para sa childcare ni Owen. At 150,000 kada taon. Bago ang mga birthday, groceries, Pasko, at mga biyahe. Nasa halos 3 milyong piso sa loob ng 4 na taon. Naipaliwanag ng numerong ito ang naantalang pagpapaayos ng banyo sa townhouse ko. Ipinapaliwanag nito kung bakit ko binawasan ang naiipon ko para sa retirement at ang mga bakasyong lagi naming ipinagpapaliban ni Lina. Wala sa mga pinili kong ito ang naglagay sa amin sa panganib, ngunit kapag pinagsama-sama,
Ipinapakita nito kung paanong naging permanenteng bahagi ng buhay ng iba. Ang tulong na dapat sana ay pansamantala lang. Nag-login ako sa childcare portal ni Owen. Ang profile ko ay hindi nakalista bilang magulang, guardian, o primary guarantor. Tama itong nakalista na ako. I authorized third-party payer. 4 na taon na ang nakalipas. Pumirma ako sa isang electronic form na sumasang-ayon na magbayad ng fixed na dali ang 30,000 na bahagi kada buwan. Si Carla ang may sagot sa natitira. Walang nabago sa kasunduan. Walang namemeke ng pirma ko o naglipat ng legal na responsibilidad sa akin. Tapos binuksan ko ang pinakabagong invoice. Sa ilalim ng kinansela kong payment method, ay may note na hindi ko kailanman napansin dahil laging automatic na na-charge ang bahagi ko. Remaining balance to be routed to backup source, Carter Mason Educational Trust. Ilang beses kong binasa ang pangalan. Ginugol ni Carla ang buong gabi sa pagsasabi sa mga kamag-anak na wala na siyang pera para sa childcare. Gayunpaman, may umiiral na educational trust fund bilang backup payment source. Kinabukasan, may dumating na email mula sa childcare provider. Kinumpirma nito ang kanselasyon ng aking future recurring charge at naka-attach ang orihinal kong authorization form. Ang A30,000 limit ay eksakto sa naaalala ko. Ang ikalawang attachment ay ang pinakabagong invoice. Sa ilalim, sa tabi ng Carter Mason Educational Trust, ay ang pangalan ng account administrator, Patricia Carter. Kinokontrol ng ina ko ang isang family education fund na hindi ko kailanman na lamang nag-e-exist. Ang makita ang pangalan ni Mama sa ilalim ng mga salitang Carter Mason Educational Trust ay nagbalik ng pakiramdam na pamilyar sa akin. Ito ang pakiramdam ng matuklasan kong ang isang bagay na inilarawan bilang pansamantala ay naging permanente na dahil ang pakikisama ko ay naging pabor para sa lahat. Gumugol ako ng halos 9 na taon para matutunan ang leksyong iyon kay Brian. Nakilala ko siya nang ako ay 28. Hiwalay siya sa asawa, 6 na at nagpapalaki ng 2 anak na bata pa para mag-iwan ng mga mangkok ng cereal sa lababo at makatulog habang nanonood ng sine. Minahal ko sila bago ko naintindihan kung gaano kadelikado ang pagmamahal na iyon kapag ginamit ito ng isang tao para paghintayin ka. Alam ni Brian mula sa simula na gusto kong magkaroon ng sarili kong anak. Sabi niya gusto rin niya ng isa pang bata, pero laging may dahilan kung bakit hindi pa tamang panahon. Una, kailangan niya ng promotion. Tapos kailangan naming bayaran ang utang niya mula sa annulment. Pagkatapos noon, nagkakaproblema ang anak niyang babae sa paaralan at kailangan ng estabilidad. Nang pumasok sa high school ang anak niyang lalaki, sinabi ni Brian na magiging unfair sa kanya kung magsisimula ulit kami sa isang sanggol. Kada dahilan ay mukhang rasyonal. Kapag pinagsama-sama, inubos nito ang halos buong 30s ko. Naghanda ako ng baon, dumalo sa mga school events, tumulong sa science projects, at nagpuyat kapag may lagnat sila. Kapag napagkakamalan ako ng mga tao na nanay nila, ngumingiti si Brian na parang pinatutunayan nito na isa na kaming pamilya. Tuwing tinatanong ko kung kailan kami magpapakasal, hinahalikan niya ang noo ko at sinasabing hindi namin kailangan ng papel para malaman kung ano ang meron kami. Tuwing tinatanong ko ang tungkol sa pagkakaroon ng anak, ipinapaalala niya na mahal na ako ng 2 bata. Mahal ko rin sila. Kaya gumana ng matagal ang sagot niya. Sa edad na 35, nagpa-schedule ako ng fertility evaluation sa isang espesyalista sa Manila na hindi muna nagpapaalam sa kanya. Sinasabi ko sa sarili ko na kumukuha lang ako ng impormasyon, pero alam ng isang bahagi ko na ang panahon ay naging isang bagay na hindi maipapangakong ibabalik ni Brian. Inuwi ko ang appointment card at inilagay sa tabi ng kanyang mug ng kape. Kailangan kong malaman kung saan ako nakatayo. Sabi ko, kung magkakaanak tayo, hindi pwedeng puro balang araw ang sinasabi natin. Tinitigan ni Brian ang card ng ilang segundo, tapos sumandal siya at hinagod ang mukha gamit ang 2 kamay. Akala ko naman binitiwan mo na to. Naalala ko ang ugong ng refrigerator sa likuran niya. Naalala ko ang pagpatak ng kape sa gilid ng mug niya. Tanda ng isip ko ang maliliit na detalyeng iyon dahil napakabilis dumating ng mas malaking kahulugan. Sabi mo gusto mo ng isa pang anak. Sabi ko pag-uusapan natin. Sagot niya. 9 na taon. Tumigas ang ekspresyon niya. Nandito na ang mga anak ko. Bakit hindi pa ba yun sapat sa'yo? Hindi ko inihinto ang pagmamahal sa mga anak niya sa sandaling iyon. Inihinto ko ang paniniwala na naghihintay si Brian kasama ko. Naghihintay lang pala siyang sumuko ako.
Umalis ako sa loob ng 3 linggo. Walang drama, walang sigawan sa labas ng bahay, at walang huling pagtatangka na kumbinsihin siya. Inimpake ko ang mga gamit ko at nagluksa para sa 2 bata na tinulungan kong palakihin ngunit wala akong legal na karapatang patuloy na makita. Hindi ako pinangakuan ng himala ng fertility specialist. Ipinaliwanag niya na bumaba na ang aking ovarian reserve at posible pa ang pagbubuntis, ngunit kung maghihintay pa ako ng ilang taon para sa bagong relasyon, bababa ang tsansa ko. Hindi niya ako pinilit na magmadali sa pagiging ina. Sinabihan niya akong gumawa ng mga desisyon gamit ang buhay na meron ako, hindi ang buhay na maaaring ialok ng iba balang araw. Sumailalim ako sa counseling bago pumili ng sperm donor. Nirepaso ko ang insurance ko, ipon, leave policy sa trabaho, mga opsyon sa childcare, at lahat ng gastusin na kaya kong isipin. Pinili ko ang isang identity release donor para makahingi ng impormasyon si Lina kapag sapat na ang edad niya. Ayokong isara ang mga katanungan niya sa hinaharap dahil lang sa takot ako. Ang proseso ng IVF ay nagbunga ng isang malusog na embryo. Naintindihan ko na ang pag-transfer nito ay hindi garantiya ng pagbubuntis. Naintindihan ko rin na ang hindi paggawa ng anuman ay isa ring desisyon. Nang gabi bago ang embryo transfer, tumawag ang mama ko. Karapatan ng isang bata ang magkaroon ng nanay at tatay. Sabi niya, karapatan ng bata ang mga taong talagang gustong palakihin siya. Ginagawa mo lang itong tungkol sa gusto mo. Ang pagiging magulang ay dapat kasama ang pagkagusto sa bata. Natahimik si Patricia sandali bago sinabing, at least kapag may asawa, magmumukhang normal ang pamilya. Dapat naintindihan ko na noon na ang inaalala niya ay hindi ang kapakanan ni Lina, kundi ang imaheng makikita ng ibang tao. Pagkatapos ng tawag, naupo ako sa hapagkainan at nagsulat ng liham para sa isang batang maaaring hindi mag-exist. Ilang taon ko nang hindi ito tinitingnan, pero alam ko kung nasaan ito. Kinabukasan ng umaga, matapos makita ang pangalan ni Patricia sa childcare invoice, binuksan ko ang fireproof box sa cabinet ko. Sa ilalim ng birth certificate ni Lina at mga papeles mula sa klinika, nandoon ang isang mapusyaw na asul na sobre. Mas maliit ang sulat kamay ko kaysa sa naaalala ko. Hindi ko alam kung sino ang magiging ikaw, isinulat ko. Ang alam ko lang, kailanman ay hindi mo tatanungin kung ginusto ka ba talaga. Idiniin ko ang liham sa dibdib ko at naunawaan ko kung ano ang ginagawa ko mula nang maipanganak si Lina. Huminto ako sa paghihintay kay Brian na piliin ang pagiging magulang kasama ko. Pagkatapos noon, nagsimula akong maghintay na aprubahan ng pamilya ko ang pagiging inang pinili ko nang wala siya. Bawat retreat na inorganisa ko, bawat Paskong pinondohan ko, bawat bill na tahimik kong binayaran, ay nagpadali sa kanila na ipagpaliban ang pagsasabi sa akin ng totoo. Hindi nila kailangang tanggapin ang pamilya ko. Kailangan lang nila akong panatilihing kapakipakinabang kaya't napagkamalan kong pagtanggap ang access na ibinigay nila. Sa trabaho kinahapunan, 3 beses kong binasa ang parehong payroll report nang walang naiintindihan. Napansin iyon ni Michael mula sa pinto, ngunit hindi siya nagtanong kung anong problema. Ako na sa benefits reconciliation meeting, sabi niya. Isang item lang naman ang agenda ng facilities. Ikaw na ang nag-cover sa akin kahapon. Naglipat lang ako ng meeting. Hindi ako nag-donate ng kidney. Karaniwan, tatanggi ako. Ang pagtanggap ng tulong ay nagpaparamdam sa akin na pumasok ako sa isang kontrata na hindi pa nasasabi ang mga kondisyon utang na loob. Sa pagkakataong ito, isinara ko ang report. Salamat, sabi ko. Kailangan ko yung 1 oras. Tumango si Michael. Hindi niya ako pinilit na magpaliwanag kung ano ang kapalit. Kinuha lang niya ang meeting sa kalendaryo ko at umalis. Ang maliit na gawaing iyon ay nagpagulo sa isip ko kaysa sa dapat. Nakasanayan ko ang tulong na may kapalit na pagmamay-ari. Nag-alok si Michael ng oras nang hindi humihingi ng akses sa sugat na nangangailangan nito. Nang sunduin ko si Lina sa paaralan, pumasok siya sa sasakyan at inilagay ang bag niya sa sahig sa halip na sa tabi niya. Pagdating sa bahay, dinala niya ito diretso sa itaas. Isang nakatuping worksheet ang nalaglag mula sa bulsa at bumagsak malapit sa hagdan. Ang pamagat ay, saan nagmula ang pamilya ko araling panlipunan? Gagawa dapat ang mga estudyante ng Family Heritage Display gamit ang mga litrato, tradisyon, medical history, at mga kwento mula sa magkabilang panig ng kanilang pamilya. Nang makita ni Lina ang papel sa kamay ko, nanigas ang mukha niya. Hindi ko yan gagawin. Pwede nating kausapin ang teacher mo na palitan ng assignment. Ayokong nagtatanong silang lahat kung nasaan ang tatay ko.
Nakapagpaliwanag ka na tungkol sa donor dati. Bago pa yon sabihin ni Tita Carla na hindi tayo totoong pamilya. Naupo ako sa tabi niya sa hagdan. Mali ang sinabi niya. Pero sumang-ayon si Lolo. Walang simpleng sagot na mag-aalis sa sakit ng mga salitang iyon. Napatingin si Lina sa tuhod niya. Ginusto mo ba ako dahil hindi ka pinili ni Brian? Nanikip ang lalamunan ko sa unang sagot na pumasok sa isip ko. Gusto kong sabihin na walang kinalaman si Brian sa kanya. Hindi iyon magiging lubos na totoo. Ang pagkawala ng mga taong iyon ang nagtulak sa akin na magdesisyon kung ano ang hindi ko na isusuko. Hindi kita ginusto dahil walang pumili sa akin. Sabi ko, ginusto kita. Matapos kong ihinto ang pagpayag na ibang tao ang magdesisyon kung papayagan ba akong maging nanay mo. Pinagmasdan niya ng maigi ang mukha ko. Kung nagbago ang isip ni Brian, gusto mo ba yung anak niya imbes na ako? Baka naging iba ang buhay ko kung maaga niyang sinabi sa akin ang totoo. Pero walang ibang bata na makakapagpalit sa'yo. Nang mag-exist ka, kahit bilang isang maliit na embryo, hindi ka na lang isang ideya. Ikaw na ay ikaw. Dinala ko sa kanya ang asul na sobre at pinabasa sa kanya ang mga unang linya ng liham. Hindi ko ito ibinigay bilang patunay na may utang na loob siya sa akin. Ibinigay ko ito sa kanya dahil karapatan din niya ang katotohanan. 2 beses niyang binasa ang pangungusap tungkol sa hindi pag-aalala kung ginusto ba siya. Tapos, maingat niyang tiniklop ang liham at ibinalik sa akin. Ayoko pa rin pong gawin yung assignment. Ayos lang. Hihingi tayo ng ibang paraan. Sumandal siya sa balikat ko, pero sandali lang. Pinangalanan na ang sugat. Pero hindi pa ito naghihilom. Tumunog ang telepono ko mula sa kusina. Nag-post si Carla sa Family GC sa Viber. Nangako si Denise na susuportahan ang mga bata hanggang matapos ang school year. Ngayon ginagamit niya ang kinabukasan nila para parusahan tayo. Bago ako makasagot, umilaw ang tablet ni Lina sa tabi niya. Lumabas ang mensahe ni Caleb sa screen. Bakit kinukuha ng mama mo yung college money namin? Inabot ni Lina ang tablet sa akin na parang mapapaso ang mga daliri niya sa mensahe ni Caleb. Bakit kinukuha ng mama mo yung college money namin? Bago ako makasagot, may isa pang mensahe mula kay Sophie. Galit ba kayo sa amin ngayon? Tumingin si Lina mula sa screen papunta sa akin. Hindi ako galit sa kanila. Alam ko. Bakit nila iniisip na galit ako? Dahil nahanap ng nanay nila ang kaisa-isang armas na alam niyang mahihirapan akong labanan. Inilipat niya ang usapan palayo sa nangyari sa rest house at inilagay ang 3 inosenteng bata sa pagitan namin. Kinuha ko ang tablet, pero hindi ako nag-type ng sagot. Hindi mo kailangang magpaliwanag ng pera ng matatanda sa mga pinsan mo, sabi ko. At hindi mo kailangang makipag-away sa kanila. Pero iniisip ni Caleb na may kinuha tayo sa kanya. Wala tayong kinuha sa kahit sino. Itinigil ko ang pagbabayad sa mga bills na hindi naman kailanman dapat naging akin ng permanente. Nakatitig pa rin ang mga mata ni Lina sa mga mensahe. Paano kung tumigil ang hulog para sa college niya? Kung ganon, ang mga matatandang may responsibilidad sa mga accounts na yon ang magdedesisyon kung ano ang kaya nila. Hindi mo yon kasalanan. Dumating ang 3 mensahe mula kay Owen gamit ang account ni Sophie. 6 na taong gulang pa lang siya at idinidikta lang niya ang gusto niyang sabihin. Sabi ni Mama baka kailangan kong iwanan ang mga friends ko sa school. Nalukot ang mukha ni Lina bago siya tumalikod. Hindi sinabi ni Carla kay Owen na siya pa rin ang responsable sa childcare niya. Hindi niya ipinaliwanag na ang I-30,000 ko ay bahagi lang ng binabayaran niya at walang kukuha sa kanya kinaumagahan. Binigyan niya ang bata ng bersyon na malamang makakatakot dito at hinayaan ang takot na iyon na makaabot sa anak ko. Alam kong gusto mong ayusin to, sabi ko. Kung ibabalik mo yung bayad, makakapag-stay si Owen. At anong ituturo niyan sa'yo? Na wala siyang ginawang masama. Wala nga, pero wala ka ring ginawang masama. Niyakap niya ang mga tuhod niya sa dibdib. Ako ang dahilan kung bakit mo itinigil. Hindi. Ang ginawa nila ang nagpakita sa akin na kailangan ko nang itigil. Para kay Lina, ang pagkakaibang ito ay malamang pakinggan, tulad ng sinasabi ng mga matatanda kapag gusto nilang pagaanin ang loob ng bata. Nakita kong hindi siya buong naniwala sa akin. Ang GC ng pamilya namin ay naging isang mahabang talaan ng di umanong pagiging malupit ko. Isinulat ni Carla na nangako raw akong susuportahan ang mga bata sa buong school year. Sumagot ang isang tita na ang away daw ng magkapatid ay hindi dapat makasagabal sa edukasyon.
May sumagot naman na makakalimutan din daw ni Lina ang t-shirt balang araw, pero maaalala raw ni Caleb ang pagkawala ng oportunidad sa kolehiyo habang buhay. Walang nag-ulit ng sinabi ni Carla nang kinuha niya ang damit. Walang bumanggit sa komento ni Papa tungkol sa pinili kong walang ama si Lina. Pagsapit ng kwento sa mga kamag-anak na wala sa retreat, si Lina ay naging isang batang na-disappoint lang. Naging isang pagod na nanay si Carla na pinoprotektahan ng isang picture. At ako ay naging isang babae na gumagamit ng pera, nagpapairal ng utang na loob para pilitin silang sumunod. Nag-type ako ng isang mensahe sa group chat. Wala akong kinanselang anumang college account. Tinapos ko na ang mga susunod kong bayad para sa bahay ni na mama, ang hindi pa bayad na balanse sa rest house, at ang fixed na tulong ko para sa yaya at daycare ni Owen. Pakiusap, itigil nyo na ang pakikipag-usap sa mga bata tungkol dito. Sumagot si Carla wala pang 1 minuto. Sinimulan mo ito sa harap ng mga bata. Ibinaba ko ang telepono nang hindi sumasagot. Gusto niya ng pampublikong away dahil lumilikha ang mga away ng ingay na magtatago sa katotohanan. Dumating ang isang package kinabukasan ng hapon. Nakapangalan kay Lina sa sulat kamay ni Mama. Sa loob ay ang navy blue na damit na nakatiklop ng maayos sa loob ng malinaw na plastic bag. Naglagay si Patricia ng note sa isa sa kanyang mga floral cards. Kapag lumamig na ang ulo ng lahat, pwede itong isuot ni Lina sa isang makeup photo. Walang sorry. Pinalabas sa note na ang t-shirt ay isang pribilehiyo na available pa rin kung aayusin namin ang ugali namin. Nakatayo si Lina sa kabilang bahagi ng kitchen island habang hawak ko ang package. Gusto mo bang buksan? Tanong ko. Umiling siya. Sabi niya hindi akin yan. Iniaalok niya ulit. Hindi, nag-aalok siya ng picture. Hinayaan kong nakasara ang t-shirt sa loob ng plastic at inilapag ito sa counter. Umakyat si Lina nang hindi man lang ito hinahawakan. Nang gabing iyon, tinawagan ko si Mark. Hindi inosente ang asawa ni Carla. Nandoon siya sa rest house at wala siyang sinabi habang kinukuha ng asawa niya ang t-shirt kay Lina. Ngunit kung gusto kong maunawaan ang pera, kailangan kong malaman kung ano ang paniniwala niyang kasunduan. Sumagot siya ng may pag-iingat. Tungkol ba to? Sa payment sa childcare? Tungkol ito sa maraming bagay. Magtatanong ako isa-isa, sabi ko. Siya, ano ang sinabi sa'yo ni Carla tungkol sa 30,000 ko? Na nagboluntaryo kang tumulong hanggang sa maging stable ang oras niya sa trabaho. 4 na taon na ang nakalipas. Alam ko, bakit akala mo nagpapatuloy pa rin? Sumunod ang isa pang paghinto. Sabi niya okay lang daw sa'yo. Hindi yan sagot. Sabi niya mas kaunti daw ang gastos mo. Mas kaunti kaysa kanino. Denise, ayokong makialam dito. Nasa kwarto ka nung sinabihan ng anak ko na hindi siya kabilang. Nakialam ka na. Bumaba ang boses niya. Sabi ni Carla, wala ka raw kasing mga real family expenses na katulad namin. Nagpatalas ang hawak ko sa telepono sa narinig ko. Anong ibig sabihin nun? Sabi niya, isa lang ang anak mo at wala kang asawang sinusuportahan. Kami may 3 anak, may sports, gastusin sa school, at lahat ng pinoproblema namin. Si Mark ay nagtatrabaho ng full-time. Si Carla ay part-time dahil iyon ang gusto niya. Mas malaki ang bahay nila kaysa sa akin. Mas bago ang mga sasakyan nila. At ang mga anak nila ay sumasali sa mga activities na madalas naming lampasan ni Lina dahil tinutulungan kong magbayad ng mga gastusin ng iba. Alam mo ba na may Carter Mason Educational Trust ang mga magulang ko? Oo. Pero inassume ko na pera iyon ni Patricia para sa retirement nila. Para saan daw iyon? Alam ko na naguhulog si Patricia sa educational plans ng mga bata. Nakikita ni Carla, pero ang nanay mo ang may-ari ng accounts. May savings fund din para sa edukasyon at baka para sa down payment ng bahay balang araw. Hindi ko minamanage para sa lahat ng 4 na apo. Nag-alangan siya ng sapat na tagal para sagutin ang tanong bago siya magsalita. Ang nakita ko lang na accounts ay para sa 3 anak namin. Pinatay ko ang tawag nang hindi siya inaakusahan ng kahit ano. Wala pa rin akong patunay na pumasok sa mga pondong iyon ang pera ko, pero hindi ko na kailangang maniwala na direktang pumasok ito para maging mahalaga ang koneksyon. Kung nagbabayad ako ng 20,000 para sa bahay ni na mama, pinananatili ni Patricia ang 20,000 ng sarili niyang pera para magamit sa iba. Kung sinasagot ko ang 30,000 para sa childcare ni Owen, pinananatili ni na Carla at Mark ang 30,000 para sa bahay nila. Ang tulong ko ay maaaring hindi ninakaw.
Maaaring ginamit ito kung saan dapat, habang tahimik na pinapayagan ang pera nila na bumuo ng mga kinabukasan na nagbubukod kay Lina. Mas masakit ang posibilidad na iyon kaysa sa simpleng hindi nabayarang bill. Tinawagan ko si Patricia at hiningi ang mga mortgage statements at ang budget ng pamilya na sumasaklaw sa 4 na taon ng pag-aambag ko. Alam mo kung magkano ang bahay, sabi niya. Alam ko kung magkano ang binayaran ko. Gusto kong maintindihan kung bakit kailangan niyo pa rin ito. Tumutulong ang pamilya nang hindi humihingi ng audit. Ang pamilya rin ay hindi nagbibigay ng permanenteng bayarin sa isang anak habang sinasabihan ang apo niya na labas siya sa pamilya. Ginagawa mong accounting ang pagmamahal. Ginawa niyo na yan nung isinama niyo sa budget niyo ang mga binabayad ko. Tumalas ang boses ni Patricia. Kung nagtitiwala ka sa amin, hindi mo kailangan ng mga records. Kung nirerespeto niyo ako, hindi kayo matatakot na ipakita ang mga ito. Tumanggi siya. Pagkatapos ng tawag, nakita ko si Lina sa desk niya, bukas ang kanyang scrapbook. Inalis niya ang blankong pahina na nakalaan para sa retreat photograph at ginugupit ito na parang mga strips. Ma, sabi niya, nang hindi tumitingala. Baka dapat ituloy niyo na lang ang pagbayad hanggang sa lumaki si Owen. Ang lumang sagot ay agad na bumangon sa loob ko. Mas madali nga, titigil ang ilan sa mga mensahe. Mapoprotektahan nito ang mga pinsan sa away na hindi nila ginawa sa loob ng ilang mapanganib na segundo. Naisip kong ibalik ang bayad at ipagpaliban ng iba. Tapos tiningnan ko ang selyadong damit sa dresser niya. Kung ibabalik ko dahil ginawa ka nilang makonsensya, anong ituturo niyan sa'yo? Na ang pagtulong sa mga tao ay mabuti. Ituturo niyan sa'yo na pwedeng saktan ka ng mga tao. Tapos gagawin ka nilang responsable sa lahat kapag humindi ka. Tumigil siya sa paggupit. Ayokong masaktan si Owen. Ako rin. Pero may choice ang mga magulang niya. Hindi ka isa sa payment methods nila. Sa trabaho kinabukasan ng umaga, nakita ako ni Michael na nakatitig sa isang email na hindi ko binubuksan. Sinabi ko lang sa kanya na ginagamit ng pamilya ko ang mga bata para pilitin akong ibalik ang pera. Hindi niya ako sinabihang patawarin sila o putulin ang ugnayan sa kanila. Ipinatong niya ang isang kamay sa likod ng bakanteng upuan sa tapat ng desk ko. Kung malaki na si Lina at nangyayari ito sa kanya, anong sasabihin mong utang niya sa kanila? Wala. Kung gayon, huwag mong ituro sa kanya na iba. Umalis siya bago ko magawang isa pang mahabang pag-uusap ang sagot na iyon. Nang hapong iyon, tumawag si Papa mula sa kotse niya. Iniingatan ng nanay mo ang household numbers sa isang spreadsheet, sabi niya. Akala niya alam mo. Hiningi ko nga yon. Tumanggi siya. Ipapadala ko. May alam ba kayo tungkol sa educational reserve? Alam ko na may mga accounts para sa mga bata. Sinong mga bata? Hindi siya sumagot ng direkta. Tingnan mo ang file. Ilang minuto ang lumipas, dumating sa inbox ko ang workbook, Excel, file. Ang mga nakikitang tabs ay pangkaraniwan. Bahay, kuryente, tubig, insurance, retirement, withdrawals. Halos maniwala na ako na walang iba. Tapos binuksan ko ang sheet menu at pinili ang unhide all sheets. May isang nakatagong tab na lumabas. Ang pangalan nito ay Pamana Plan Legacy Plan. Hindi ko agad binuksan ang nakatagong sheet. Ang pangalang Pamana Plan ay nakaupo sa ilalim ng mga pangkaraniwang household tabs na parang naghihintay lang itong mapansin ko. Bago ako mag-click, nag-save ako ng kopya ng workbook sa sarili kong secure folder at binuksan ang version history. Nagpadala si George, papa ng file, na ibinahagi na sa pamilya. Hindi ako nanghahak ng kahit ano. Ngunit pagkatapos ng 4 na taong pagsabihan na lagi kong nami-misunderstand ang bawat kasunduan, gusto ko ng record kung ano ang nag-exist bago pa nila ito mabago. Nilikha ni Patricia ang nakatagong tab, 3 taon, at 11 buwan na ang nakalipas. Wala pang 1 buwan iyon pagkatapos ng una kong bayad sa bahay at ang simula ng pagbabayad ko para sa childcare ni Owen. Binuksan ko ito. Sa una, mukhang nakakabigo ang ordinaryong hitsura nito. May mga columns para sa pension income ni na mama at papa, SSS, bahay, kuryente, amilyar, insurance, at retirement withdrawals. May isa pang section na naglilista ng family expenses and contributions. 3 beses lumabas ang pangalan ko. Denise, tulong sa bahay, at 20,000 monthly. Denise, Yaya, daycare ni Owen, 30,000 monthly. Denise, Pines View Rest House, 80,000 deposit,
at 195,000 planned group balance. Ang para sa retreat ay kailan lang nadagdag, ngunit ang unang dalawang linya ay umuulit buwan-buwan. Sa tabi nila, gumawa si Patricia ng column na may label na funds released for legacy goals, pondong na libre para sa pamana. Ilang beses kong binasa ang heading bago nag-scroll pababa. Tatlong magkakahiwalay na linya ang may pangalan ni Caleb, Sophie, at Owen. Bawat isa ay konektado sa isang educational plan na pag-aari ni Patricia at nakalista ang mga bata bilang beneficiaries. Maliit lang ang buwanang deposito bago nagsimula ang suporta ko. Sa loob ng ilang linggo matapos ang una kong pagpapadala sa bahay at pagbabayad sa childcare, tinaasan ni Patricia ang kontribusyon para sa tatlo. Sa ibaba nila ay may isa pang account na may label na First Home Caleb. Hindi ganoon kalaki ang mga halaga. Ginawa nitong mas kapani-paniwala ang panlilin lang. At sa hindi malamang dahilan, mas masakit. Walang lihim na kayamanan. Walang isang malaking transfer na mukhang kriminal, kundi tuloy-tuloy na mga deposito buwan-buwan na naging posible dahil nagbabayad ako ng mga gastusing inilarawan ng lahat bilang emergencies at kailangan ko silang tulungan. Hindi sinasabi ng spreadsheet na ang year 20,000 ko ay direktang napunta sa isang college account, hindi naman kailangan. Sinasagot ng kontribusyon ko ang bahagi ng hulugan ni na mama sa bahay. Ang sarili nilang pera ay naging available para sa ibang bagay. Ang ga-30,000 ko ay nagpabawas sa halagang kailangan ni na Carla at Mark para sa childcare ni Owen. Nagkaroon ng mas maraming libreng pera ang bahay nila. Tinrato ni Patricia ang mga savings na ito bilang resources na pwedeng ilipat papunta sa mga apong napili niya para sa kinabukasan ng pamilya. Sa loob ng 4 na taon, nag-ambag ako ng halos 1.4 milyon bago pa bilangin ang Pasko, groceries, birthdays, at ang deposit sa rest house. Ipinakita ng workbook na sa parehong mga taon na iyon, lumaki ang mga deposito sa 3 education accounts, at ang first home fund ni Caleb ay tuloy-tuloy na lumago. Hindi naman pala nasa walang hanggang emergency ang pamilya ko. Nagbubuo sila ng assets. Nag-scroll ulit ako sa mga rows. Hinahanap ang pangalan ni Lina. Sinabi ko sa sarili ko na baka may hiwalay na section. Marahil inisip ni Patricia na nagbukas na ako ng account para sa kanya. Marahil ang plano ng pamilya ay sumasaklaw sa mga batang Mason dahil 3 ang kay Carla at 1 lang ang sa akin. Nahanap ko si Lina malapit sa ibaba, Lina Carter. Future Funding Responsibility, Denise Carter. Family Contribution, 0. Tumigil ako sa paghinga ng ilang segundo. Hindi lantaran ang pagiging malupit ng mga salita. Walang insulto sa tabi ng pangalan niya. Walang pangungusap tungkol sa IVF. Walang patama tungkol sa kawalan ng ama. Ito ang uri ng wika na maipagtatanggol bilang praktikal. Iyon ang nagpapatunay na sinadya ito. Ang ibang mga apo ay shared obligations. Tulong-tulong ang pamilya. Si Lina ay responsibilidad ko lang. Naisip ko ang bawat pagkakataon na pinuri ako ni Patricia dahil sa pagiging responsable ko. Bawat pagkakataong pinasalamatan ako ni Carla dahil sa pagbibigay ng estabilidad sa mga bata. Bawat pagkakataon na sinabi ni Papa na nagtutulungan ang pamilya utang na loob at pakikisama habang ipinagpapaliban ko ang pagpapalit ng tiles sa banyo na umaangat na. Akala ko pinapanatili ko ang isang network sa paligid ni Lina. Ipinakita ng workbook na iba ang tingin nila sa kasunduan. Ang pera ko ay pag-aari ng family system. Ang anak ko, hindi. Nauna ang pagkapahiya kaysa sa galit. Inisip ko na binubuksan ni Patricia ang spreadsheet pagkatapos maklear ang isa sa mga padala ko. Nagdadagdag ng panibagong deposito sa home fund ni Caleb. Pagkatapos ay tinatawagan ako para sabihin kung gaano siya kaswerte na may isang maaasahang anak na tulad ko. Naalala ko si Carla na nagpapadala ng litrato ni Owen sa after-school program niya at nagsusulat na hindi niya magagawa ang lahat ng iyon kung wala ako. Literal pala ang ibig niyang sabihin. Bumalik ako sa version history. Si Patricia ang gumawa ng plano at gumawa ng karamihan sa mga edits. Ang initials ni Carla ay lumabas sa tabi ng mga pagbabago sa childcare figures at ilang notes tungkol sa education contributions. Hindi masyadong nag-edit si George, pero ipinakita sa activity log na paulit-ulit niyang binubuksan ang sheet. Binuksan niya ito nung buwang ginawa ito. Binuksan niya ulit bago magpasko. Binuksan niya ito through linggo bago ang retreat. Ilang taon nang sinasabi ni Papa na si Mama raw ang naghahawak ng pera. Ipinakita sa record na kahit hindi siya ang nagdisenyo ng sistema,
Nakita niya ito ng madalas para malaman na wala si Lina roon. Isang komento sa tabi ng education accounts ang pumukaw sa atensyon ko. Protect allocations for children, continuing both family lines. Tinitigan ko ang pangungusap, sinusubukang intindihin kung ano ang ibig sabihin nito. Marahil iniisip ni Patricia ang tungkol sa mga apelido. Dala ni Caleb ang apelido ni Mark, habang kay Lina ay ang akin. Marahil ito ay isang makalumang ideya tungkol sa pamana na dumadaloy sa mga bahay ng mga kasal. Baka iginiit ni Papa na ang pera ay pumunta sa mga apo na konektado sa dalawang extended families. Bawat transfer sa bahay ay tumutugma sa workbook. Bawat naman 4,000 payment sa childcare ay tumutugma sa mga petsa na ginamit ni Patricia para kalkulahin ang released funds. Kinumpirma ng childcare invoices ang fixed kong bahagi at ipinakita ang Carter Mason Educational Trust bilang backup source. Walang pinimeke. Walang ini-withdraw mula sa account ko nang walang pahintulot. Hindi kailangang magnakaw ng pamilya ko sa akin dahil patuloy kong ibinibigay sa kanila ang hinihingi nila. Nagsinungaling lang sila kung bakit nila ito kailangan. Tinawagan ko ulit si Mark. Nakita ko ang accounts, sabi ko. Natahimik siya sandali. Ang educational plans. 3 sila. Si Patricia ang may-ari. Ang mga anak mo ang beneficiaries. Tama yon. Alam mo ba na tumaas ang mga contributions nung nagsimula akong magbayad sa bahay at sa childcare? Hindi. Alam mo ba na may first home fund para kay Caleb? Alam ko na pinag-uusapan ni Patricia ang pagtulong sa kanya balang araw. Hindi ko alam na may hiwalay na account. Naitanong mo ba kailanman kung saan galing ang pera? Huminga siya ng mabagal. Inisip ko na mas gumaan ang buhay ng mga magulang mo kaysa sa sinabi nila. At okay lang sa'yo na patuloy akong magbayad. Sa inyo na yon ni na mama at papa mo. Hindi, Mark. Nakikinabang ka dito. Hindi ako ang gumawa ng spreadsheet na yon. Hindi mo kailangang gumawa niyon. Kailangan mo lang wag magtanong kung bakit hindi natatapos ang tulong ko. Hindi siya nakipagtalo. Ang katahimikan niya ang unang tapat na ibinigay niya sa akin. Nang makauwi si Lina, nasa dresser pa rin niya ang selyadong navy blue shirt. Itinaob niya ang plastic bag, kaya hindi na nakikita ang puno ng pino. Nakita niya ako sa dining table, nakasara ang laptop ko, at nasa tabi ang notebook ko. Nalaman niyo na po ba ang tungkol sa pera para sa college? Tanong niya. Nalaman ko na may mga accounts para sa mga pinsan mo. Mayroon po ba para sa akin? Pwede ko sanang palambutin ang sagot. Pwede kong sabihing pag-uusapan namin mamaya o ipaalala na may savings ako na nakapangalan sa kanya. Totoo ang mga bagay na iyon, pero hindi sasagutin ng mga iyon ang tinanong niya. Wala, sabi ko. Walang account mula kina lolo at lola. Halos hindi nagbago ang ekspresyon niya. Inihanda na niya ang sarili niya sa sagot. Nakalimutan ba nila? Hindi. Yan ang pinakamahirap na salitang sinabi ko buong linggo. Tumingin siya sa hagdan kung saan naghihintay ang t-shirt sa kwarto niya. Kaya pala, nagsinungaling sila. May tinago silang unfair. Kailangan kong intindihin lahat ito bago ko ipaliwanag ang mga detalye sa'yo. Dahil po ba sa kung paano ako pinanganak? Hindi ko pa alam. Tumango siya, pero bumagsak ang pagkadismaya sa mukha niya. Narealize ko na hindi kailangan ng mga bata ng mga financial figures para maintindihan kapag nirank sila ng mga matatanda. Matapos siyang umakyat, nag-email ako kina Patricia, George, Carla, at Mark. Maikli lang ito. Narepaso ko na ang pamana plan, legacy plan, at kinumpirma ang mga nakalistang bayad laban sa bank at childcare records ko. Walang ipagpapatuloy na bayad. Mag-uusap tayo kapag natapos ko ng basahin ang mga nakalakip na mensahe sa workbook. Hanggang sa panahong iyon, huwag kayong makikipag-ugnayan kay Lina ng direkta o gamitin ang mga bata para magpadala ng mensahe. Sumagot si Patricia na out of context daw ang file. Sabi ni Carla, ang family financial planning ay pribado at inakusahan niya akong naghahanap ng dahilan para parusahan siya. Si George ay nagsulat lamang ng, mag-usap muna tayo bago mo isipin ang pinakamasama. Wala akong sinagot sa kanila. May folder ng attachments ang workbook. Karamihan ay account summaries at notes mula sa taunang family budget discussions. Malapit sa ibaba ay may email chain na pinamagatang Legacy Clarification. Klinik ko ng isang beses at nagbukas ang preview. Ang mga unang nakikitang linya ay mula kay Patricia. Ang kinabukasan ni Lina ay para lang kay Denise. Pinili niyang bumuo ng pamilya na walang paternal side. Mas malala ang email thread kaysa sa spreadsheet dahil walang nagsulat dito ng galit. Ang wika ni Patricia ay kalmado,
maayos, at halos profesional na parang nagpapaliwanag siya ng insurance policy sa halip na nagpapasya kung sinong mga apo ang itinuturing na responsibilidad ng pamilya. Isinulat niya na ang resources ng pamilya ay dapat sumuporta sa mga batang may dalawang family lines at mas malawak na obligasyon, representasyon, at ang kinabukasan ni Lina ay akin lang dahil pinili kong gumawa ng bahay na walang tatay. Ayon sa mama ko, hindi iyon pambubukod. Exclusion. Yun daw ay responsableng pagpaplano. Ang mga sagot ni Carla ay nag-alis ng anumang pagdududa sa kung ano ang ibig sabihin ng mga salita. Ikinatwiran niyang inaasahan na magre-representa sa parehong pamilyang Carter at Mason ang mga anak niya balang araw, habang si Lina ay mamanahin ang lahat ng meron ako at walang ikalawang pamilyang kakumpetensya sa kanyang katapatan. Isinulat niya na ang aking hindi karaniwang pagpili, IVF, ay may mga financial consequences na tinanggap ko raw nang gawin ko ito mag-isa. Ang lohikang ito ay magiging makasarili pa rin kahit na kailanman ay hindi tinulungan ng mga magulang ni Mark ang kanilang mga apo, pero ginawa nila. Nagbayad sila para sa mga summer camps, nagbigay ng malalaking regalo tuwing birthday, at nangako ng tutulungan si Caleb na bumili ng unang sasakyan. Ang pinaka nakakabagabag sa akin ay kung gaano nakatagal ang hierarchy na ito. Pinag-usapan na ni Carla ang pagpapanatili ng ilang regalo sa loob ng complete family units buong pamilya. Iminungkahi ni Patricia na i-prioritize ang mga bakasyon at litrato na nagpapakita na patuloy ng maayos ang mga sangay ng pamilya. Ang nangyari sa t-shirt sa Pines View Rest House ay hindi isang malupit na pangungusap na naimbento lang sa isang mainit na sandali. Ito ang nakikitang gilid ng isang sistema na inilapat na nila sa pera, mga bakasyon, regalo, at sa imahe ng pamilya na gusto nilang makita ng ibang tao. Minsan lang sumagot si George sa buong thread. Ayokong i-exclude ang isang bata, pero alam ni Patricia ang mga numero. Ilang beses kong binasa ang pangungusap, naghahanap ng senyales na pinuna niya sila ng pribado o tumangging makibahagi. Wala nang iba. Naisip ng tatay ko ang pinsala, pinangalanan ito, tapos tinrato niya ang pagka-awkward niya na parang isa itong moral na ambag. Hindi pinrotektahan ni George si Lina. Pinrotektahan nito ang sarili niya sa pag-amin na pinili niya ang mas madaling panig. Bumagsak ang pinto ng isang kotse sa labas bago ko pa matapos isave ang mga kopya ng emails. Mula sa bintana sa harap, nakita kong nagmamartsa si Carla sa walkway ko nang walang jacket kahit malamig. Kumatok siya ng malakas na halos umuga ang bintana sa tabi ng pinto. Lumabas ako sa balkonahe at isinara ang pinto sa likod ko para hindi siya makapasok sa bahay. Wala kang karapatang halungkatin ang private family files, sabi niya. Pinadala ni Papa sa akin ang workbook. Na-i-share yun sa akin, at nirepaso ko ang records na nakakabit doon. Pinadala niya sa'yo ang budget sa bahay, hindi ang permisong maghukay sa bawat hidden tab at lumang email. Tumulong ka sa pag-edit ng mga files na yon. Alam mo na ang mga padala ko ay nakalista sa tabi ng perang napupunta sa accounts ng mga anak mo. Tumigas ang mukha niya. Accounts yon ni Mama. Siya ang may-ari at siya ang nagdedesisyon kung paano gagamitin ang pera niya. Totoo yan kung hindi niya ako sinasabihan sa loob ng 4 na taon na kailangan niya ang pera ko para mapanatili ang bahay niya. Walang pumilit sa iyong tumulong. Ang pangungusap na ito ay pamilyar dahil minsan na ring ginamit ni Brian ang mas malambot nitong bersyon. Walang pumilit sa aking maghintay. Walang pumilit sa aking maniwala sa kanya. Ang mga taong nakikinabang sa panlilinlang ay mahilig ilarawan ang pakikisama bilang informed consent pagkatapos maging inconvenient ng katotohanan. Tama ka, sabi ko. Walang pumilit sa akin, kaya ako tumigil. Lumingon si Carla sa bintana sa harap. Talaga bang pag-uusapan natin to dito sa labas kung saan baka marinig tayo ni Lina? Pumunta ka rito nang hindi nagpapaalam. Hindi mo pwedeng gamitin ang presensya ng anak ko bilang dahilan para papasukin kita. Hininaan niya ang boses niya, pero hindi ang galit niya. Praktikal ang allocations. Denise, isa lang ang anak mo, 3 ang akin. Siyempre magkakaiba ang pagpaplano ng pamilya. Ang magkakaibang pagpaplano ay nangangahulugang hinahati ang limitadong tulong ayon sa pangangailangan. Tumanggap ka ng pera mula sa nanay ng iisang anak para mas malaki ang makuha ng 3 anak mo. Mas malaki ang sweldo mo sa akin. Nagpapalaki rin ako ng bata sa iisang sweldo. Pinili mo ang buhay na yon. Pinili kong maging nanay niya. Hindi ko piniling maging ikalawang source of income ng bahay niyo.
Naghalukip-kip si Carla. Mas kaunti ang obligasyon mo. Wala kang asawa, 3 anak, mga gastusin sa school, activities, at lahat ng minamaneho namin. Ang pagpapalaki ng bata ng mag-isa ay hindi mas kaunting obligasyon. Ibig sabihin nun, mas kaunting matatanda ang naghahati-hati nito. Sa kauna-unahang pagkakataon, wala siyang agarang maisagot. Tapos iniba niya ang usapan patungo kay Owen dahil alam niyang mas umepekto sa akin ang konsensya kaysa sa matematika. Sabi niya, ang pagkawala ng E30,000 na ambag ko ay pwedeng makasagabal sa childcare niya, makagulo sa shifts niya sa trabaho, at puwersahin siyang biguin ang isang 6 na taong gulang na batang wala namang ginawang masama. Nagsalita siya na parang lumitaw lang ako isang umaga at binawi ang isang pangakong inasahan nilang walang hanggan. Babayaran ko ang provider ng direkta para sa isang 2-week transition, sabi ko. Pipirma ka ng written end date na nagpapatunay na tapos na ang arrangement at titigil ka na sa pakikipag-ugnayan kay Lina o paggamit sa mga bata para magpadala ng mensahe tungkol sa pera. Tinitigan ako ni Carla. Walang mareresolba ang 2 linggo. Nagbibigay ito ng oras para i-adjust mo ang work schedule mo o pumili ng ibang program. Paano pagkatapos nun? Kayo ni Mark ang magbabayad para sa anak nyo. Bahagyang bumuka ang bibig niya at nakita ko ang katotohanan bago pa niya ito sabihin. Ang emergency ay hindi dahil mawawalan ng childcare si Owen kinabukasan. Ang emergency ay dahil nilagyan ko ng katapusan ang isang bagay na naniwala siyang utang ko sa kanya habang buhay. Hindi ako pipirma ng kontrata na magpapalabas na may ginawa akong mali, sabi niya. Hindi ito pag-amin. Ito ay end date. Sinusubukan mo akong kontrolin gamit ang pera. Hindi. Pinipigilan kita na kontrolin ako gamit ang mga bata. Humakbang palapit si Carla at itinuro ang bahay. Lalaking alam ni Lina na ang mga pinsan niya ay nawalan ng oportunidad dahil lang hindi nakayanan ng nanay niya ang isang hindi komportableng komento. Naging hindi komportable lang ang komento sa inyo nung tumigil akong magbayad pagkatapos nun. Nagbago ang mukha niya noon, hindi naging pagsisisi, kundi pagkalkula. Narealize niya na nakabasa ako ng sapat para maintindihan na ang t-shirt ay hindi hiwalay sa pera. Nang walang ibang sinasabi, tumalikod siya at naglakad, pabalik sa kotse niya. Tinanggihan niya ang 2-week transition offer na pwede sanang pumrotekta kay Owen dahil hindi transition ang gusto niya. Gusto niya na maibalik ang dati. Dumating si Michael makalipas ang 14 minuto, dala ang isang selyadong envelope mula sa trabaho at ang laptop charger na naiwan ko sa opisina. Nakita niya ang marka ng gulong ng kotse ni Carla malapit sa kalsada at ang ekspresyon ng mukha ko. Pero hindi siya nagtanong kung sino ang nandoon hanggang sasabihin ko. Naupo kami sa hapagkainan. Lumalamig ang kape sa pagitan namin habang ipinapaliwanag ko ang offer na ginawa ko at kung gaano ako muntikang mangako ng higit pa para lang matigil ang away. Gusto pa rin ng isang bahagi ko na ibalik ang lahat, pag-amin ko. Hindi dahil deserve nila, kundi dahil gusto kong mailayo ang mga bata sa gitna. Ang pagtulong sa isang tao sa isang transition ay generosity, sabi ni Michael. Ang pag-ako ng buhay nila ay pagmamay-ari. Tumingin ako sa kanya. Sasabihin ni Carla, nag-alok ako ng tulong, tapos binago ko ang mga rules. Nag-alok ka ng pansamantalang tulong. Siya ang nagdesisyon na ang ibig sabihin ng pansamantala ay hanggang sa tumigil ka sa pagiging kapaki-pakinabang. Hindi niya ako sinabihan kung ano ang susunod na gagawin o nag-alok na kausapin ang kahit sino. Idinagdag lang niya, anuman ang maging desisyon mo, siguraduhing desisyon ito na kaya mong ipaliwanag kay Lina nang hindi itinuturo sa kanya na ang pagtatakda ng boundaries ay kalupitan. Pag-alis ni Michael, nakita ko si Lina na nakaupo sa kalagitnaan ng hagdan. Narinig niya ng higit pa sa inaakala ko. Sinasabi ng ekspresyon niya na naintindihan niya na sadyang nag-ipon ang pamilya para sa mga pinsan niya habang iniaatang ng buo sa akin ang kinabukasan niya. Bakit po deserve ni na Caleb at Sophie ang tulong sa college, pero ako hindi? Tanong niya. Umupo ako sa baitang sa ibaba niya para hindi na niya kailangang tumingala sa akin. Hindi sila mas deserve kaysa sayo. Ang mga matatanda ang gumawa ng hindi patas na desisyon dahil naniwala sila na iba ang halaga ng pamilya mo. Dahil ba wala akong tatay? Oo. Ipinagdikit niya ang mga labi niya. Gagawa na ba sila ng account para sa akin ngayong nalaman mo? Hindi ko alam at hindi ko hihilingin sa kanila na bayaran ang daan palabas sa ginawa nila. Mayroon ka ng savings na ginawa ko para sayo.
Hindi ito tungkol sa pagpapabigay sa kanila ng parehong halaga. Ito ay tungkol sa pagsiguro na hindi ka na nila gagamitin para patahimikin ako ulit. Umakyat si Lina at bumalik dala ang navy blue shirt sa loob ng plastic bag nito. Binuksan niya ang package ng maingat, hinagod ang tela sa mga tuhod niya, at pinagmasdan ang puting puno ng pino. Inakala kong itatapon niya ito o ipalabalik sa akin. Sa halip, tiniklop niya ito sa orihinal nitong mga linya. Gusto ko pong dalhin to, kapag kinausap natin sila, sabi niya. Hindi mo kailangang pumunta roon. Alam ko po, hindi mo rin kailangang magpatawad ng kahit sino o ipaliwanag kung paano ka pinanganak. Alam ko rin po yon. Ipinatong niya ang nakatiklop na damit sa mesa. Ayokong ibalik ito sa kanila. Gusto kong sagutin nila ako. Hanggang sa sandaling iyon, akala ko ang pagprotekta kay Lina ay ang paglalayo sa kanya sa anumang komprontasyon at ang pagsasalita para sa kanya tuwing may matatanda na nakapanakit. Habang nakatingin sa t-shirt sa ilalim ng mga kamay niya, naintindihan ko na ang pagprotekta ay pwede ring pagbibigay daan para sa boses niya nang hindi hinihingi sa kanyang pasanin ang buong laban. Dumating ang email ni Patricia bago maghapunan. Nag-schedule siya ng tinawag niyang emergency family budget meeting sa bahay kung saan kami lumaki ni Carla. Sabi niya, kailangang dumalo ang lahat at dapat maibalik ang mga padala ko bago matapos ang linggo para maiwasan ang hindi kinakailangang kapahamakan sa pamilya. Sumagot ako na dadalo ako, pero wala akong ibabalik. Binasa ni Lina ang mensahe sa likuran ko. Hinawakan niya ang nakatiklop na t-shirt, tapos tumingin sa akin nang may katatagan na nagpamukha sa kanyang mas matanda ngunit sobrang bata pa. Sasama ako ng 10 minuto, sabi niya. Nang gabi bago ang meeting, ikinalat ko ang mga dokumento sa hapagkainan sa 3 maayos na tumpok. Ang una ay ang mga resibo ng hulog sa bahay at childcare invoices. Ang ikalawa ay ang pamana plan at ang version history nito. Ang ikatlo ay ang email thread na nagpapaliwanag kung bakit walang itinalaga kay Lina. Minarkahan ko lang ang mga pahina na legal kong nakuha mula sa family workbook, bangko ko at sa childcare provider. Sa tapat ko, nakaupo si Lina hawak ang retreat shirt. Pwede kang sumama ng 10 minuto, sabi ko sa kanya. Pwede kang umalis ng mas maaga. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang IVF. Ipagtanggol ako, patawarin sila o ang sulat ko. Kung may magsalita sa iyo ng nakakapababa, tatapusin ko ang meeting. Paano kung sabihin nilang bastos ako? Hayaan mong isipin nilang bastos ang isang 10 taong gulang na bata. Hindi mo kailangang maging magalang habang nagdedesisyon ang mga matatanda kung kabilang ka ba o hindi. Hinagod niya ang isang kanto ng damit, pero wala sa tela ang isip niya. Paano kung umiyak si Lola? Hindi mo responsibilidad na patigilin siya sa pag-iyak. Paano kung umiyak si Owen dahil hindi ka na magbabayad? Aalagaan siya ng mga magulang niya. Trabaho nila yon. Pinanatili kong matatag ang boses ko dahil kailangang maging maaasahan ang katotohanan, hindi defensive. Pwede kang mag-alala sa mga pinsan mo nang hindi nagiging responsable sa mga bills nila. Tumango si Lina. Kahit nakikita kong marami pa siyang dinadala kaysa sa sinabi niya. Tumiktak ang orasan sa likuran ko. Naghintay ako imbes na punuin ang katahimikan at maya-maya'y naitanong niya ang bagay na mas masakit kaysa sa kahit ano sa spreadsheet. Ginusto mo ba ako dahil wala kang mahanap na tao na gusto ng pamilya kasama mo? Sandaling hindi ako makapagsalita. Naghanda ako ng mga numero, petsa, at boundaries para sa bawat matanda na haharapin ko. Hindi ako naghanda na tatanungin ng anak ko kung nag-umpisa ba ang buhay niya bilang ebidensya ng pagiging rejected ko. Minahal ko si Brian, sabi ko. Naniwala ako nang sabihin niyang magpapakasal kami at magkaka-baby. Nagstay ako dahil nagtiwala ako sa mga pangako. Patuloy siyang lumilipat sa hinaharap. Yun ang pagkakamali ko. Hindi siya halimaw at hindi ako tanga dahil minahal ko siya. Pero nagstay ako ng mas matagal kaysa sa dapat, pagkatapos ng hindi tumugma ang mga ginagawa niya sa mga salita niya. Tumingin si Lina pababa sa t-shirt. Kaya nung humindi siya, nabuo ako. Nang sabihin niya sa akin ang totoo, tumigil na ako sa paghihintay sa kanya. Hindi yan pareho ng pagpapalit sa kanya ng ikaw. Inabot ko ang kamay niya sa mesa, pero hindi ko hinawakan hanggang sa iniharap niya ang palad niya sa akin. Hindi ikaw ang pinili ko, dahil walang lalaking pumili sa akin. Ikaw ang una kong pinili nang tumigil ako sa paghingi ng permiso sa ibang tao para mabuhay ang sarili kong buhay. Humigpit ang mga daliri niya sa akin.
Pero kung napaaga ang oo niya, wala sana ako dito. Totoo yan sa paraan na libu-libong iba't ibang pagpili ang pwedeng makapagbago sa buhay nating dalawa. Pero hindi ka kailanman naging consolation prize para sa buhay na nawala sa akin. Nang magdesisyon akong subukan ka, ikaw ang ginusto ko. Hindi asawa, hindi picture, at hindi paraan para patunayan ang kahit ano sa kahit kanino. Sinalubong ko ang tingin niya at sinabi ang pangungusap na kailangan niyang tandaan. Hindi ako nagsettle sa'yo, Lina. Tumigil akong magsettle nung pinili kita. Umakyat ako at kinuha ang mapusyaw na asul na sobre. Ilang araw na ang nakalipas, ipinakita ko lang ang mga unang linya dahil masyado pa siyang nasasaktan para magbasa. Sa pagkakataong ito, inilapag ko ang buong liham sa harap niya at sinabing pwede siyang tumigil kahit kailan niya gusto. Nagbasa siya ng mabagal, sinusundan ang mga lumang tupi ng isang daliri. Isinulat ko iyon bago ang embryo transfer, bago ko malaman kung gagana ang pagbubuntis, bago pa magkaroon ng tibok ng puso o pangalan. Sa bandang huli, nahanap niya ang linyang alam na niya. Kailanman ay hindi mo tatanungin kung ginusto ka ba talaga. Napuno ng luha ang mga mata niya, pero hindi siya bumagsak sa mga braso ko o biglang gumaling. Isang luha ang pumatak sa papel, at pinunasan niya itong maigi ng kanyang manggas. Isinulat niyo to, bago niyo nalaman na magiging ako. Alam kong maaaring may isang bata, at alam kong gusto ko nang maglaan ng espasyo para sa batang yon. Nang dumating ka, mas naging tiyak ka, mas naging komplikado, at mas naging kahanga-hanga kaysa sa inakala ko. Nagbasa siya ng isa pang talata, pagkatapos ay tiniklop ang liham. Baka gusto ko pa ring malaman ang tungkol sa donor balang araw. May karapatan ka. Masasaktan ka ba? Hindi. Ang pag-uusyoso kung saan galing ang ibang bahagi mo ay hindi isang pag-reject sa akin. Pwede kang humingi ng medical info, pangalan, o mga sagot. Pwede ring magbago ang isip mo. Paano kung kayo na ni Tito Michael pagdating ng araw? Nakakagulat ang tanong kaya't napangiti ako. Anong kinalaman ni Michael sa donor information? Hindi ko alam. Baka isipin niya na naghahanap ako ng tatay. Naisip kong magpanggap na hindi ko naiintindihan ang talagang tinatanong niya. Pero sapat na ang tiniis niya sa mga matatandang nagtatago sa maingat na wika. Gusto ko si Michael, sabi ko. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa amin, at hindi ko gagamitin ang anumang relasyon para patunayang normal ang pamilya natin. Dahil normal na tayo? Gusto ba niyang maging tatay ko? Hindi niya hiningi ang papel na yon. Importante ka sa kanya. Dahil importante ka sa akin. Pero hindi niya pinilit ipangalan ang sarili niya sa buhay mo. Bumaba ang mga balikat ni Lina. Mas napapanatag siya sa sagot na, yon kaysa sa isang pangako. Mabuti, sabi niya. Ayokong may nagdedesisyon nun para sa akin. Ako rin. Bumalik kami sa meeting folder. Ipinaliwanag ko na ang ipapakita ko lang ay ang mga records na may karapatan akong makita. Ihihiwalay ko kung ano ang pinatutunayan ng mga dokumento sa kung ano ang paniniwala ko sa ibig sabihin ng mga ito. Pinatutunayan ng mga resibo ng bahay na patuloy na tumanggap ng tulong ang mga magulang ko kahit tapos na ang orihinal na krisis, utang na loob trap. Pinatutunayan ng childcare records na fixed at voluntary ang tulong ko. Pinatutunayan ng pamana plan na ang perang na libre dahil sa tulong ko ay ibinuhos para sa mga anak ni Carla habang si Lina ay iniwan. Pinatutunayan ng mga emails na sinadya ang pag-iwan. Sinabi ko kay Lina na hindi ako makikipagdebate kung kailangan ba ng tatay ng pamilya para matawag na lehitimo. Hindi pwedeng pagtalunan ang tanong na iyon. Sasabihin ko na tuluyan ng tapos ang mga padala, hihingi ako ng tiyak na apologies bago ang anumang susunod na kontak at tatanggihan ang bawat request para sa panibagong palihim na tulong. Hindi ko hihilingin na gumawa si Patricia ng katumbas na account para kay Lina dahil ang pagkakapantay na nakuha dahil sa pamimilit ay hindi maaayos ang paniniwala sa likod ng pambubukod. Ano po ang tunog ng totoong apology? Tanong ni Lina. Papangalanan nito kung ano ang ginawa nila. Hindi nila sasabihing, sorry kung nasaktan ka. Sasabihin nilang tinrato nila ang pagkakapanganak sa'yo na parang mas mababa ang halaga mo at mali sila roon. Tumingin ulit siya sa t-shirt. Ayokong mag-speech. Hindi mo kailangang magsalita. Gusto kong magtanong ng isang bagay. Naghintay ako habang sinusubukan niya ang iba't ibang bersyon ng pabulong. Hindi ko itinama ang mga salita niya o ginawa itong tunog mas matanda. Sa wakas, sinabi niya, kung hindi po ako kasali sa pamilyang ito, bakit po kasali ang pera ng mama ko? Simple lang ang pangungusap para sa isang bata
At sapat ang talas para walang matanda na makapagtago sa likod ng accounting. Nagdesisyon siya na ilalapag niya ang damit sa mesa, pagkatapos itanong iyon, saka aalis. Ayaw niyang ibalik ang damit, palitan, o pikturan. Gusto niya na makita nila na hindi na niya kailangan yon para patunayan na kabilang siya. Kinabukasan ng umaga, nagmaneho kami patungo sa bahay kung saan kami lumaki ni Carla. Hawak ni Lina ang t-shirt sa kandungan niya. Katabi ko ang folder ng ebidensya at 2 beses ko siyang pinaalalahanan na pwede niyang baguhin ang isip niya bago kami pumasok. Gusto pa rin daw niya ang 10 minuto niya. Pinagbuksan kami ni Patricia ng pinto nang walang pagbati. Mula sa pasilyo, nakita ko ang lumang dining table na puno ng mortgage statements, childcare invoices, at printed copies ng pamana plan. Inayos ng kung sino ang mga upuan na parang hearing ito, at pinatawag ako para idepensa ang sarili ko. Sa tabi ng upuang nakalaan sa akin, naglagay si Patricia ng bagong payment authorization form at ballpen. Itinuro ni Patricia ang upuan na parang hindi makakapagsimula ang meeting kung hindi ko uupuan ang pwestong pinili niya para sa akin. Ipinatong ko ang folder sa mesa, pero nanatili akong nakatayo. Nanatili si Lina sa tabi ko. Hawak ang nakatiklop na navy blue shirt sa kanyang tiyan. Dapat nating unahin ang mga urgent matters, sabi ni Patricia. Due na ang hulog sa bahay next week. Kailangan ng matatag na payment method para sa childcare ni Owen. At kumontak na ang rest house sa 3 kamag-anak para sa natitirang balanse. Walang diskusyong pinansyal na mag-uumpisa hanggat hindi nyo inaamin kung ano ang nangyari kay Lina, sabi ko. Sumandal si Carla sa upuan niya. Nakaupo si Mark sa tabi niya. Magkadikit ang mga kamay sa mesa habang nakatitig si George sa printed spreadsheet sa harap niya. Naamin na namin, sagot ni Patricia. Naging emosyonal ang retreat at nagkaroon ng hindi magandang misunderstanding sa kung paano inorganize ang mga t-shirt. Hindi. Yon misunderstanding. Kinuha ni Carla ang damit mula kay Lina at sinabing ang pare-parehong damit ay para sa mga totoong pamilya na may mga nanay at tatay. Sinabihan ng papa ang anak ko na pinili ko raw na huwag siyang bigyan ng tatay. Nagtaas ng tingin si George. Hindi ko sana sinabi sa ganong paraan. Hindi niyo sinabi ang isang inosenteng isipan ng masama. Sumang-ayon kayo na hindi siya kabilang sa picture. Umiling si Carla. Ang mga damit ay inorganize per household units. Ang mag-asawa at ang mga anak nila dapat magkakapareho. Ginawa mong issue tungkol sa halaga ni Lina. Ikaw ang gumawa ng statement tungkol sa halaga niya nang alisin mo ang damit mula sa mga kamay niya. Sinusubukan ko lang na maging consistent ang picture. Consistent sa mga pamilya na ina-approve mo. Hinawakan ni Patricia ang authorization form gamit ang 2 daliri. Pwede nating ubusin ang buong umaga sa pagtatalo sa mga salita. O pwede nating iwasan ang totoong kapahamakan sa ilang tao. Humigpit ang hawak ni Lina sa t-shirt. Tumingin ako pababa sa kanya at tinanong kung gusto pa rin niya ang kanyang 10 minuto. Tumango siya, naglakad papunta sa mesa, at ipinatong ang damit ng direkta sa ibabaw ng bagong payment form. Pinanood siya ng mga matatanda, pero walang nagsalita. Tumingin muna si Lina kay Patricia, tapos kay Carla. Kung hindi po ako kasali sa pamilyang ito, bakit po kasali ang pera ng mama ko? Tumigas ang ekspresyon ni Carla. Ang pera ng mama mo ay tumulong sa lolo at lola mo na panatilihin ang bahay nila at tinulungan si Owen na magtuloy sa daycare. Hindi yon. Tungkol sa pagbili ng pwesto ng kahit sino sa pamilya. Hindi po yon ang tinatanong ko. Tumingin si Carla sa akin na parang ako ang nagturo ng mga salita sa kanya. Tinulungan kong maintindihan ni Lina ang mga dokumento, pero ang tanong ay pag-aari niya ng buo. Umusad paharap si Patricia. Sweetheart, syempre, gusto ka namin. Ito ay hindi pagkakaintindihan ng mga matatanda tungkol sa pera at tradisyon. Tumingin si Lina sa t-shirt. Kung ganon, bakit po hindi ako pwedeng sumama sa picture? Bumuka ang bibig ni Patricia, pero walang lumabas na mabilis para magmukhang totoo. Itinulak ni Lina ang damit ng mas malayo sa mesa. Ayaw ko na po nito. Gusto ko lang po malaman kung gusto niyo ako. Inayos ko na gugulin niya ang natitirang bahagi ng meeting sa maliit na sala sa likod ng bahay kung saan siya naglalaro kasama ng mga pinsan niya nung bata pa sila. Dala niya ang tablet niya at headphones at ipinaalala ko sa kanya na pwede niya akong tawagan agad kung gusto na niyang umalis. Hindi na siya lumingon sa kahit kanino nang maglakad siya palayo. Nang sumara ang pinto, nagsalita si Patricia nang magkadiin ang mga ngipin. Wala kang karapatang ilagay ang isang bata sa gitna nito. Inilagay ni Carla ang mga bata sa gitna nang sabihin niya sa kanila na kinuha ko ang college money nila.
Pinadalhan niyo si Lina ng t-shirt, imbes na apology. Humingi siyang magsalita dahil bawat matanda sa kwartong ito ay nag-usap na tungkol sa kanya. Binuksan ko ang folder ko at inilapag ang mga mortgage transfers, childcare records, pamana plan, at email thread sa magkakahiwalay na tumpok. Hindi ko ipinamigay ang bawat pahina o nilunod ang kwarto sa mga numero. Ipinakita ko lang sa kanila ang sequence na buong linggo nilang sinusubukang itanggi. Nagsimula ang AYE 20,000 padala sa bahay matapos ang medical leave ni Papa. Nagsimula ang AYE 30,000 childcare contribution nung 2 taon si Owen at sinabi ni Carla na kailangan niya ng pansamantalang tulong habang dinadagdagan ang oras niya sa trabaho. Sa loob ng ilang linggo, nang magsimula ang mga bayaring iyon, tumaas ang mga kontribusyon sa 3 educational plans. Nagsimulang lumago ang first home fund para kay Caleb. Inilarawan ng pamana plan ang tulong ko bilang pera na nag-free up sa resources ng pamilya para sa mga goals na iyon. Tumaas ang baba ni Patricia. Accounts ko yon, gamit ang pera ko. Legal akong may karapatang magdesisyon kung paano maim gagamitin. Hindi ko kayo inaakusahan ng pagnanakaw. Sinasabi ko lang na patuloy kayong nagpanggap na hindi nyo kayang bayaran ang bahay habang inilalaan ang available income nyo sa mga accounts para sa mga anak ni Carla. Nagpaplano kami ng responsable. Nagpaplano kayo gamit ang pera na pinalaya ng tulong ko, habang sinasabi sa akin na hindi kailanman natapos ang krisis nyo. Tinapik ni Carla ng isang daliri ang spreadsheet. Mas malaki ang total needs ng mga anak ko. 3 sila, at isa lang kay Denise. 2 kayo ni Mark na may income, kahit part-time ang isa. Nakakatanggap ng suporta ang mga anak niyo mula sa magkabilang panig ng pamilya nila. Sinuportahan ko si Lina sa isang sweldo habang nagbabayad din ng bahagi ng gastos ng bahay niyo at bahagi ng kinamama at papa. Tumingin sa akin si Patricia na parang sinasadya kong balewalain ang isang malinaw na bagay. Mamanahin ni Lina ang townhouse mo, ang retirement accounts mo, at anumang savings na meron ka. Ang mga assets ni Carla ay kailangang hatiin sa 3 bata. Baka ma-justify niyan ang magkaibang halaga ng pera. Hindi niyan maipapaliwanag kung bakit 0 ang family contribution sa tabi ng pangalan ni Lina. Siya ay responsibilidad mo. Lahat ng apo ay responsibilidad ng mga magulang nila. Ngunit iisang apo lang ang inilabas sa shared plan. Gumulong si George sa upuan niya. Binuksan ko ang email thread sa pahina na naglalaman ng sagot niya. Ayokong i-exclude ang isang bata, pero alam ni Patricia ang mga numero. Basa ko ng malakas. Isinulat niyo yan, pagkatapos pag-usapan ni na Mama at Carla ang tungkol sa pag-keep ng legacy funds sa mga batang nagtutuloy ng 2 family lines. Hinagod ni George ang noo niya. Hindi ako sumang-ayon sa wording. Alam niyong ini-exclude si Lina. Alam kong walang account para sa kanya. Inassume ko na magbabago ang isip ng nanay mo paglaki ni Lina. Umasa kayo na may ibang taong magbabago balang araw sa isang desisyon na alam niyo ng mali. Dapat nagsalita ako. Nagsalita kayo. Sa rest house, nagsalita kayo laban kay Lina. Nalukot ang mukha niya sa paraang hindi ko pa nakita. Narinig ko ang sinabi. Dinagdagan ko pa. Mali ako. Tiyak ang apology niya. Pero hindi niyon mabubura ang katotohanan na narinig siyang pinili ang picture kaysa kay Lina. Sinabi ko sa kanya na kinikilala ko ang huling pagpapangalan niya sa ginawa niya. Hindi ako nangako ng access, pagpapatawad, o isa pang pagkakataon sa timeline na gusto niya. Bahagyang itinulak ni Carla ang upuan niya. Nagiging katawa-tawa na to. Ang mga anak ko ay may nanay at tatay. Mayroon silang 2 family lines na i-represent. Ikaw lang ang meron si Lina. Natahimik ang kwarto. Tumugma ang pangungusap sa spreadsheet, sa email thread, at sa t-shirt. Wala nang pwedeng tumawag na misunderstanding dito. Tumingin ako kay Carla. Kung ganon, simula ngayon ako na ang magiging sapat. Pero hindi na kakailanganin ang pera ko para gawing buo ang pamilya mo. Inusod ni Patricia ang authorization form papunta sa akin. Huwag kang gumawa ng mga permanenteng desisyon sa galit. Ginawa ko ang mga lumang desisyon dahil sa takot. Natakot ako na kung tumigil akong maging pakinabang, hindi na kami isasali ni Lina. Hindi ko pipirmahan ito. Itinulak ko pabalik ang form. Ang balanse sa rest house ay hahatiin sa mga matatandang sumama. Ang padala ko para sa bahay ay permanenteng tapos na. Nag-alok ako ng 2-week transition payment, diretso sa provider ni Owen, kung pipirma si Carla ng written end date. Ang offer na yon ay bukas hanggang bukas. Pagkatapos nun, kayo na ni Mark ang may sagot. Hindi na ako gagastos para sa mga future retreats, holidays,
o family events. Walang kokontak kay Lina ng direkta nang wala akong permiso. Pinaparusahan mo ang buong pamilya, sabi ni Patricia. Hindi, itinitigil ko ang isang benepisyo. Ang consequences ay sa mga taong nagbuo ng buhay nila sa paligid ng pera na akala nila kaya nilang kunin habang nire-reject ang bata kung saan nanggaling ito. Nagsalita rin sa wakas si Mark. Nakapakinabang ako dito. Alam kong patuloy na nagbabayad si Denise at hindi ko tinanong kung bakit. Aayusin namin ang childcare ni Carla. Humarap si Carla sa kanya. Pumapayag ka na sa kanya ngayon? Pumapayag ako na responsibilidad natin si Owen. Hindi niya ako ipinagtanggol o kinundena ang asawa niya. Tinanggap lang niya ang bahaging iniiwasan niya na mas maraming pananagutan kaysa sa inalok ng kahit sino. Kinolekta ko ang mga records ko nang hindi nag-iisip. Kinuha ko ang t-shirt at dinala ito sa maliit na sala. Tinanggal ni Lina ang headphones niya nang makita ako at tinanong kung tapos na kami. Sabi ko, sa labas na. Inabot ko sa kanya ang nakatiklop na t-shirt. Tiningnan niya ito ng sandali, tapos lumingon pabalik sa bukas na pinto sa harap. Naglakad siya papasok, ipinatong ang damit sa upuan malapit sa pinto, at bumalik na walang dala. Ni si Patricia o si George ay hindi sumubok na pigilan kami. Habang nagmamaneho pa uwi, pinanood ni Lina ang mga bahay na dumadaan sa bintana. Pagkalipas ng ilang tahimik na milya, nagtanong siya, anong mangyayari sa kanila ngayon? Mabubuhay sila gamit ang pag-aari nila, sabi ko. Sa mga unang araw pagkatapos ng meeting, naging napakaingay ng pamilya ko. Viber GC, na parang nakakaduda ang pananahimik. Tapos bumagal ang mga tawag. Tumahimik ang group chat at naging pangkaraniwan na lang ang mga consequences. Hinati ng rest house sa Baguio ang hindi bayad na balanse sa mga matatandang nagstay doon. Walang napalayas at walang nawala ng reservation na nagamit na. Kailangan lang nilang magbayad para sa weekend na inasahan nilang ako ang tatapos ng pondo. Tinanggihan ni Carla ang 2-week transition offer ko dahil kailangan nito ng written end date. Pagsapit ng sumunod na Lunes, dinagdagan niya ang oras niya sa trabaho. Inilipat ni Mark ang 2 early shifts niya para siya ang magsusundo. At inilipat nila si Owen sa mas murang after-school program. Sinabi niya sa mga kamag-anak na pinilit ko raw siyang bumalik sa full-time work kahit na ilang oras pa rin siyang kulang doon. May panahon na itinatama ko ang bawat pagmamalabis na naririnig ko. Hanggang sa na-realize ko na ang pagtatanggol sa sarili ko sa mga taong nakatuon sa hindi pag-intindi sa akin ay isa na namang forma ng unpaid labor. May ilang kamag-anak na humingi ng mga dokumento. Matapos basahin ang pamana plan at ang email chain, 2 pinsan ang humingi ng tawad sa pagsali sa attack sa group chat. Ang iba ay nanatiling loyal kay Patricia at tinawag ang mga accounts na private family business. Sabi ng isang tita, ang buong gulo raw ay naiwasan sana kung nagpakita ako ng higit na pag-intindi sa rest house. Sinabi ko sa kanya na tumagal na ng 4 na taon ang pag-intindi ko, tapos hindi na ako sumagot. Nananatili ang 3 educational plans kung nasaan sila. Si Patricia pa rin ang may-ari, at sina Caleb, Sophie, at Owen pa rin ang beneficiaries. Hindi ko hiningi na ibalik ang pera, hindi ko tinangkang kontrolin ang accounts, at hindi ko sinabi na dapat mawala sa mga bata ang naipon na. Nagtuloy ang pag-aaral nila, nagtuloy ang activities nila, at may childcare pa rin si Owen pagkatapos ng klase. Ang consequence ay hindi pagkasira. Ito ay ang katotohanan na ang mga matatandang responsable sa buhay nila ay kailangan ng magbayad gamit ang sarili nilang pera. Nang mawala ang 20,000 ko kada buwan, nagbawas sina Patricia at George sa pagkain sa labas, kinansela ang planong cruise, at nakipag-meeting sa isang financial advisor tungkol sa bahay. Tumigil ang bagong deposit sa educational plans. Kinumpirma ni George sa akin bandang huli na pwede nilang ituloy ang hulog sa bahay sa pamamagitan ng pag-withdraw ng higit pa sa retirement nila, mag-refinance para mas maliit ang bayad, o ibenta ang bahay at lumipat sa mas mura. Inilarawan ni Patricia ang bawat opsyon bilang isang bagay na ginawa ko sa kanya. Sa isang pag-aaway, sinabi ni George sa kanya, hindi tayo dapat umasa kay Denise habang tinatrato si Lina na labas sa pamilya. Inakusahan siya ni Patricia ng pag-iwan sa kanya nang maging mahirap ang sitwasyon. Sumagot si George na iniwanan niya si Denise ng maraming taon dahil pinayagan niya si Patricia na gumawa ng bawat desisyon na ayaw niyang questionin. Hindi nasira ang kasal nila, pero ang kasunduan sa loob nito ay nasira. Hindi na pwedeng tawagin ni Patricia
na kanya ang bawat desisyon habang inaasahan si George na ipagtanggol siya mula sa consequences. Ang unang sulat niya kay Lina ay dumating 3 linggo pagkatapos ng meeting. Nakasulat kamay ito sa parehong floral stationery na ginamit niya nang ipadala pabalik ang damit. Nagsimula ang apology. I'm sorry kung nasaktan ka sa nangyari. Binasa ni Lina ang pangungusap, tiniklop ang pahina, at iniabot sa akin. Sorry siya na nasaktan ako, sabi ni Lina. Hindi siya sorry sa ginawa niya. Hindi ko siya sinabihang maging mabait wala ng gaslighting o utang na loob guilt tripping o ipaalala na matanda na si Patricia. Tinanong ko kung ano ang gusto niyang gawin ko sa sulat. Sabi ni Lina hindi niya ito gusto sa kwarto niya, kaya inilagay ko ito sa document box kasama ang iba pang family records. Kinabukasan, nagpadala ng hiwalay na note si George. Isinulat niya na narinig niya si Carla na i-exclude si Lina, naintindihan kung ano ang ibig sabihin nito, at nagdagdag pa ng sarili niyang mga salita dahil ang pag-ayon sa mas maingay na tao ay mas madali kaysa sa pagprotekta kay Lina. Hindi niya binanggit ang padala sa bahay, hindi siya humingi ng dalaw, o nagsabi na namimiss niya ito bilang paraan ng paggawa ng obligasyon. Binasa ni Lina ang sulat niya ng 2 beses bago isinulat ang "Hindi pa muna" sa ilalim ng pirma niya. Ipinadala ko pabalik ang pahina na eksakto sa isinulat niya at hindi tumawag si George para makipagnegosasyon. Ang school project ay nanatili sa desk ni Lina nang mas matagal kaysa sa anumang assignment noong taong iyon. Si Bika, araling panlipunan. Nag-alok ang teacher niya ng alternatibo pero pagkaraan ng ilang linggo, nagdesisyon si Lina na gusto niyang tapusin ang saan ako nagmula sa sarili niyang termino. Isinama niya ang litrato ko na hawak siya pagkapanganak, isang mapa kung saan nakamarka ang townhouse namin ng maliit na gold star, at ang mapusyaw na asul na liham na isinulat ko bago ang embryo transfer. Sa isang kanto, naglagay siya ng kopya ng ultrasound image mula sa klinika at nilagyan ng label na unang picture ko. Sa araw ng presentation, hiniling niya na umupo ako malapit sa likod ng classroom. Nanginig ang boses niya sa unang paragraph, tapos tumatag ng umabot sa huling pahina. Ang ibang bata ay sorpresa, ang iba ay hiling. Ako ay isang desisyon na buong tapang na ginawa ng mama ko. Nakinig ang mga kaklase niya. May batang babae na nagtanong kung mas maliit daw ba ang embryo kaysa sa buto, at may isang batang lalaki na nagsabi na IVF din daw ang ginamit ng parents niya. Walang madramang palakpakan o bigla ang leksyon na umayos sa lahat. Pinasalamatan ng teacher si Lina sa pagpapaliwanag ng kwento niya, at bumalik si Lina sa upuan niya na mukhang nakahinga ng maluwag imbes na nagbago. Sapat na iyon. Ang pera na dating inilaan ko sa ibang kabahayan ay nagsimulang sumunod sa buhay na pinapahalagahan ko talaga. Nagbukas ako ng nakalaang education and opportunity account. Trust fund, time deposit, para kay Lina, dinagdagan ang emergency savings ko, at tinaasan ang retirement contribution ko sa level na binawasan ko taon na ang nakalipas. Nag-schedule ako ng pagpapaayos ng banyo na 2 beses kong ipinagpaliban. Wala sa mga desisyong ito ang nagpayaman sa amin. Itinigil lang nito ang pagpapaliit ng kinabukasan namin para lumaki ang sa iba. Gamit ang bahagi ng pera na inasahan kong gastusin para sa isa na namang family retreat, nag-book ako ng simpleng weekend sa tabi ng isang maliit na lawa sa Laguna. Natulog kami ni Lina sa isang cabin na may mga hindi magkakaterno na pinggan, makitid na pantalan, at walang inorganize na picture. Nasunog namin ang pancakes sa unang umaga at ginugol ang hapon sa pagdrawing ng mga designs para sa mga t-shirts na hindi pa namin in-order. Namiss ko ang ingay ng mga pinsan at ang pamilyar na away sa board games. Ginulat ako ng pangungulila na iyon, pero hindi iyon naging dahilan para maging mali ang boundary ko. Sumama si Michael sa amin sa hapunan ng ilang beses sa mga sumunod na buwan. Hindi niya kailanman tinanong si Lina na pag-usapan ng rest house, ang donor o ang mga sulat. Nagtanong siya tungkol sa mga drawings niya. Nakinig habang nagpapaliwanag siya kung bakit nabibiyak ang ilang fabric inks at tinanggap ang katahimikan kapag ayaw na niyang magsalita. Ang unang pagkakataon na umalis si Lina sa mesa nang hindi tinatapos ang kwento, hindi niya ito hinabol o tinanong ako kung may ginawa ba siyang mali. Tumulong lang siyang magligpit ng mga plato at hinayaan siyang bumalik kapag handa na. Ang katatagan niya ay nakakatakot sa akin sa ibang paraan. Naging matatag din si Brian minsan, at least habang malabo pa ang hinaharap. Isang gabi pagkatapos umakyat ni Lina,
Sinabi ko kay Michael na hindi ako gugugol ng taon para maghintay sa isa na namang lalaki na magdesisyon kung gusto niya ng buhay kasama ako. Kaya kong magdahan-dahan, sabi ko. Pero hindi ko kayang mabuhay sa loob ng balang araw ulit. Hindi sumagot si Michael gamit ang isang pangako na idinisenyo para pakalmahin ako. Tumingin siya ng direkta sa akin at sinabing, "Gusto ko ng buhay kasama ka." Naiintindihan ko rin na may boses si Lina kung ano ang pakiramdam ng buhay na yon. Hindi niya hiningi na pumili ako sa pag-iingat at pagmamahal. Naging malinaw siya sa intensyon niya at iniwan ang bilis sa akin. Makalipas ang ilang buwan, nagpadala ng ikalawang sulat si Patricia. Wala itong kasamang paliwanag tungkol sa tradisyon, stress, o misunderstanding. Isinulat niya, "Tinrato ko ang paraan kung paano ka pinanganak bilang isang bagay na nagpababa sa halaga mo. Ginamit ko ang tulong ng mama mo habang ini-exclude ka sa kung ano ang nalikha ng tulong na yon. Mali yon." Itinago ni Lina ang sulat. Hindi pa siya handa na makita si Patricia at hindi ko ginawang deadline para sa pagpapatawad ang mas magandang apology. Nagsimula na ang accountability, pero ang pagsisimula ay hindi katumbas ng pagre-repair sa 10 taong pinsala. Isang buong taon pagkatapos ng retreat, inaya ako ni Michael na maglakad pagkatapos ng hapunan. Tumigil kami sa ilalim ng puno sa dulo ng kalsada namin kung saan sinabi niya na gusto niya akong pakasalan. Walang crowd, walang singsing na nakatago sa dessert, at walang speech tungkol sa pag-save sa amin. Sinabi lang niya na gusto niyang buuin ang natitirang bahagi ng buhay niya sa tabi ko. Hindi ako sumagot agad. Naisip ko ang walang hanggang future tense ni Brian, ang family picture ni Patricia, at si Lina na bitbit ang t-shirt pabalik sa bahay nang walang dala. Tapos sinabi ko, "Kami ni Lina ay pamilya na bago ka pa dumating. Kailangan kong malaman na naiintindihan mo yon." Tumango si Michael. "Hindi ko hinihingi na kumpletuhin ito. Nagtatanong ako kung may espasyo pa para sa akin dito." Hindi ko sinagot si Michael sa ilalim ng puno. Sinabi ko sa kanya na mahal ko siya at humingi ng isang gabi bago ako magdesisyon sa kahit ano. Hindi siya mukhang nadismaya o nagtanong kung ano pa ang kailangan kong malaman. Hinalikan niya ako sa noo, sinabing naiintindihan niya, at umuwi nang hindi nagiiwan sa akin ng deadline. Kinabukasan ng umaga, naabutan ko si Lina sa hapagkainan. Nagdrawing ng shirt designs sa gilid ng homework niya. Naupo ako sa tapat niya at sinabi sa kanya na inaya ako ni Michael na magpakasal. Hindi ko siya pinakitaan ng singsing o inanunsyo na pumayag ako. Tinanong ko siya kung ano ang pakiramdam niya sa ideyang iyon. Idiniin niya ang lapis niya sa papel hanggang sa maputol ang dulo. "Sabi mo sapat na tayo. Bakit kailangan mo siya? Ang pagiging sapat ay hindi nangangahulugan na bawal na tayong magmahal ng iba." Isinantabi niya ang naputol na lapis. "Ginagawa mo ba to? Dahil sabi ni Lolo kailangan ko ng tatay?" "Hindi. Walang kailangang ayusin sa pamilya natin. Mahal ko si Michael. Dahil kung sino siya, hindi dahil sa papel na iniisip ng ibang tao na kulang sa atin." Tumingin si Lina sa sala kung saan tinulungan kami ni Michael na magkabit ng mga bagong shelves nung nakaraang linggo. Sinukat niya ng 2 beses. Nagtanong kung saan niya gusto, at umalis nung tapos na ang trabaho ng hindi ginagawang palabas tungkol sa pag-aalaga sa amin ang buong hapon. "Paano kung magbago siya pagkatapos mong pakasalan?" Tanong niya. "Paano kung umalis siya? Gusto ko sanang mangako na hindi niya gagawin yon." Natutukso ang mga nanay na bumuo ng katiyakan kung saan natatakot ang mga anak nila kahit na ang katiyakan ay isang kasinungalingan. "Walang makakagarantiya na hindi kailanman mabibigo ang isang relasyon," sabi ko. "Pero kaya kong ipangako na hindi ako mawawala sa kanya at hindi mo kailanman kailangang paghirapan ang pwesto mo sa akin. Hindi ko papayagan ng ibang tao na magdesisyon sa kinabukasan mo o sa akin habang naghihintay tayo na piliin niya tayo." "Pinaghintay ka ni Brian?" "Oo." "At pinagbayad ka ni Lola?" "Oo." Kumuha si Lina ng isa pang lapis. Hindi ginagawa ni Michael kahit alin sa dalawang yon. Hindi niya ginagawa." Natahimik siya bago magtanong. "Nag-oo ka na ba sa kanya?" "Hindi pa. Gusto ko munang kausapin ka, pero hindi ko hinihingi na ikaw ang magdesisyon para sa akin. Kailangan ko lang malaman kung anong makakatulong para maging safe ka." Gusto kong sabihin niya sa akin kung ano ang inaasahan niya. Nang gabing iyon, dumating si Michael para maghapunan. Halos hindi ginalaw ni Lina ang pagkain niya. At hindi pinuno ni Michael ang katahimikan ng mga biro o pagpapagaan ng loob.
Nang mailigpit ang mga plato, hiniling ni Lina na magstay siya sa mesa habang nasa tabi niya ako. Sabi ni Mama, gusto mo raw siyang pakasalan? Panimula niya. Oo. Gusto mo bang tawagin kitang dad? Ipinatong ni Michael ang mga kamay niya sa mesa. Mahal ko ang mama mo at may pakialam ako sa'yo. Hindi ko madedesisyon kung ano ako sa'yo. Ikaw ang magdedesisyon. Nagtatrabaho si Michael para sa akin. Paano kung ampunin mo ako? Legal adoption. Mangyayari lang yon kung gusto mo. Pagkatapos nating maintindihan kung ano ang ibig sabihin nun at may sapat na oras para makasigurado, hindi pa ako handa. Hindi pa muna. Bilang sagot, pinagmasdan siyang mabuti ni Lina. Marahil naghihintay na makitaan ng disappointment ang mukha niya. Wala. Tinanong niya kung may iba pa siyang tanong. At nang sumagot siyang wala, nagpasalamat si Michael sa pagtatanong ng mahihirap na bagay. Pagkatapos umakyat ni Lina, hinatid ko si Michael sa balkonahe. Alam mo eksakto kung ano ang sasabihin. Hindi, sagot niya. Alam ko kung ano ang hindi dapat kunin sa kanya. Doon ko naintindihan kung bakit iba ang pakiramdam ng pagmamahal sa kanya kaysa sa paghihintay kay Brian. Hindi nag-alok si Michael ng malalabong pangako at pinilit akong buuin ang buhay ko sa paligid nito. Sinabi niya kung ano ang gusto niya, tinanggap niya na may sariling bilis ang tiwala ni Lina at iniwan kaming malaya na sumagot ng tapat. Pumayag ako sa proposal niya kinabukasan ng gabi. Walang madramang anunsyo. Isinuot niya ang singsing sa daliri ko sa parehong hapagkainan kung saan tinanong ni Lina kung second choice ba siya at kumuha si Lina ng isang litrato bago bumalik sa homework niya. Nagplano kami ng maliit na kasal pagkatapos ng 6 na buwan na nangyari halos 18 buwan mula noong retreat. Nag-ambag si Michael bilang partner ko, hindi bilang taong nagpopondo ng rescue. Hinati namin ang gastos, pumili ng simpleng cabin sa tabi ng lawa sa Tagaytay bilang venue at inimbita lang ang mga taong rumespeto sa boundaries na tinakda namin. Nanalo si George ng isang supervised visit kay Lina pagkatapos ng maraming buwan ng tiyak na apologies at consistent na pagpipigil. Hindi niya kailanman pinilit si Lina na tumawag. Hindi ako hiningian na ibalik ang pera. At hindi ginamit ang edad niya bilang dahilan para magmadali ito. Sa unang dalaw nila, sinabi niya, naintindihan ko ang ibig sabihin ng tita mo. At sinuportahan ko siya sa halip na protektahan ka. Mali yun. Nakinig si Lina, kinausap siya ng 20 minuto, at piniling makipagkita ulit sa kanya makalipas ang ilang linggo. Isinulat ni Patricia ang mga tamang salita, pero naglulusot pa rin siya ng mga paliwanag sa mga sumunod na mensahe tungkol sa tradisyon, stress, at kung gaano kahirap ang naging taon. Hindi pa handa si Lina na makita siya, at ang imbitasyon sa kasal ay hindi isang reward para sa paggawa ng isang katanggap-tanggap na apology. Hindi dumalo si Patricia, nanatili si Carla sa labas ng buhay namin. Hindi siya nagbigay ng apology na pinangalanan ang ginawa niya. Paminsan-minsan ay nagpapadala si Mark ng neutral na updates tungkol sa mga bata, pero ang komunikasyon sa mga pinsan ay nagbalik lang sa maliliit at binabantayang paraan kapag hinihiling ni Lina. Hindi namin hiningi ang universal forgiveness para patunayan na nakapag-heal na kami. 2 linggo bago ang kasal, kinausap kami ni Lina ni Michael na sumama sa kanya sa dining table. 3 nakatiklop na t-shirt ang nakasalansan sa harap niya. Bawat isa ay soft gray na may maliit na puno ng pino na siya mismo ang nagdrawing. Sa ilalim nito ay ang mga salitang, pinili natin ang isa't isa. Inabot niya ang una sa akin at itinabi ang pangalawa, tapos hinawakan niya ang pangatlo gamit ang 2 kamay habang nakatingin kay Michael. Kailangan ko po bang tawagin kayong Dad kung ibibigay ko to sa'yo? Hindi. Kailangan ko po bang hayaan kayong ampunin ako? Hindi. Kailangan ko po bang malaman ngayon kung gagawin ko ba yon balang araw? Hindi. Iniabot ni Lina ang t-shirt sa kanya. Kung ganun, pwede na kayong sumama sa picture. Tinanggap ito ni Michael nang hindi siya hinihila para yakapin. Nagpasalamat siya, binuklat ang damit, at tinanong kung siya ba ang nag-design ng puno. Sa loob ng ilang minuto, pinag-uusapan na nila kung dapat bang mas malapad ang mga sanga na nagpapahintulot sa moment na manatili kay Lina sa halip na maging seremonya ng mga matatanda, Jana. Nang umaga ng kasal, sinuot naming 3 ang mga t-shirt habang kumakain ng pancake sa kusina ng cabin. Pagkatapos, nagpalit ako sa simpleng ivory na damit. Nagsuot si Michael ng dark suit at nagsuot si Lina ng asul na damit na siya mismo ang pumili. Mga kaibigan mula sa trabaho,
2 pinsan na humingi ng tawad, at ilang taong nagpakita sa amin nang tuloy-tuloy na kabaitan ang nagtipon sa tabi ng lawa. Nakaupo si George sa ikalawang hilera. Hindi niya tinanong kung bakit hindi siya nasa unahan. Pagkatapos ng seremonya, inayos ng photographer ang ilang group pictures, tapos humingi ng isa na kaming 3 lang. Naghintay ako kay Lina na pumili kung saan niya gustong pumwesto. Pumagit na siya sa amin ni Michael nang hindi tinatawag. Hinila kami palapit gamit ang mga kamay namin, at chinek na walang nakatapak sa laylayan ng damit ko. Habang itinataas ng photographer ang camera, tumingin si Lina pababa at sinabing, "Dad, nakatapak ka sa damit ni Mama." Nanigas si Michael nang wala pang 1 segundo. Hindi niya pinakiusapang ulitin. Tiningnan ako para sa kumpirmasyon o ginawa ang salita bilang isang bagay na kailangan nitong ipagtanggol. Umurong siya at sinabing, "Sige." Inayos ni Lina ang palda ko at humarap sa kamera na parang walang kakaibang nangyari. Sumunod ako sa halimbawa niya dahil hindi ang salita mismo ang regalo. Ang regalo ay sinabi niya iyon ng walang takot, obligasyon, o kung sinumang naglagay nito sa bibig niya. Pagkatapos, inayos ni Lina ang sarili niyang kamera sa dock at niset ang timer. Tumakbo siya pabalik ng mabilis. Nabunggo ang balikat ko at pinagtawanan naming 3 ng eksaktong kinuha ang picture. Tumabingi ang horizon, kalahating nakapikit ang mga mata ni Michael, at bahagi ng buhok ni Lina ang tumakip sa mukha ko. Ito ang pinaka-hindi organisadong family picture na nakita ko. Ito rin ang una na hindi nangailangan ng bayad, permiso, o pagpapanggap. Sa loob ng maraming taon, nagbayad ako para mapanatili ang lugar namin sa family picture nila. Kinailangan ng isang nawawalang t-shirt, 86 na tawag, at isang nakatagong ledger bago ko naintindihan ang katotohanan. Hindi kami kailanman naging hindi kumpleto ni Lina. Nakatayo lang kami sa harap ng mga taong kailangan kaming paniwalain na hindi kami kumpleto. Hindi kami ginawang totoong pamilya ni Michael. Dati na kaming pamilya. Nirespeto lang niya ang pamilya namin ng sapat na tagal para bigyan siya ni Lina ng espasyo rito.